Nakatayo ako sa pasilyo ng sarili kong bahay, nanginginig ang kamay sa doorknob, pinakikinggan ang mga tunog na babago sa buhay ko magpakailanman. Ang lagaslas ng tubig, isang mahinang tawa, isang boses ng babae na hindi sa akin, binabanggit ang pangalan ng asawa ko sa paraang nagpapasama ng aking pakiramdam. Umuwi ako ng maaga mula sa trabaho ko sa marketing department ng Sikat Solutions dahil nakalimutan ko ang isang mahalagang folder na may data ng kliyente. Dapat ay walang tao sa bahay. Sinabi ni Marco na maghapon siya sa opisina, ngunit ang kotse niya ay nasa driveway, katabi ng isang silver na sedan, ang kotse ni Jasmine. Ang aming kapitbahay, mula sa 3 bahay ang layo. Si Jasmine na iniimbitahan ko sa aming mga barbecue, si Jasmine na pinuri ko pa ang hardin noong nakaraang weekend. Kumakabog na parang martilyo ang puso ko habang dahan-dahan kong pinihit ang doorknob, binubuksan ang pinto ng 1 sentimetro lamang. Ang master's bathroom, kumakalat ang singaw mula sa siwang at sa pamamagitan nito, nakita ko sila, ang asawa ko sa loob ng 8 taon, si Marco Santos, na nakaupo sa aming malaking bathtub, at si Jasmine Reyes, ang kanyang blonde na buhok ay basa at nakasuyod pa atras, nakaupo sa pagitan ng kanyang mga binti, tumatawa sa isang bagay, ganap na walang kamalay-malay na ang kanilang mundo ay malapit ng gumuho. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. May kung anong malamig at matalim na bagay ang bumaon sa aking dibdib, pinalitan ang lahat ng init ng galit ng isang malinaw na kalkulasyon. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, narinig ang pag-click ng trangka. Pagkatapos, inabot ko at pinihit ang luma at desusing kandado. Isang bagay na ipinilit ni Marco na panatilihin noong nag-renovate kami ng bahay. Gustong-gusto niya ang mga antigong tansong gamit. Sabi niya, nagbibigay daw ito ng karakter sa bahay. Ang kandadong iyon ay magsisilbi na ngayon sa ibang layunin. Gumawa ng matatag at metalikong tunog ang susi ng ito'y umikot. Inalis ko ito at hinawakan sa aking palad. Ramdam ang bigat nito. Pagkatapos, naglakad ako sa pasilyo patungo sa guest room at kinuha ang aking telepono. Matatag ang aking mga daliri habang nag-scroll ako sa aking mga contact. Si Ben Reyes, ang asawa ni Jasmine, ay sumagot sa 2nd ring. Hello Althea, napatawag ka? Ben, kailangan mong pumunta sa bahay ko ngayon din. Huwag mong tawagan si Jasmine, basta pumunta ka. May kailangan kang makita. Ano? Ayos lang ba ang lahat? Hindi, walang maayos. Pero kailangan mo itong makita ng sarili mong mga mata. Seryoso ako. Ben, pumunta ka na ngayon. Narinig ko ang kanyang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang boses. Naging maigting, papunta na ako. 5 minuto, tinapos ko ang tawag at tumayo roon, binibilang ang aking mga paghinga. 1, 2, 3. Ang aking isip ay nakakagulat na malinaw. Nagpunta ako sa kusina. Suot pa rin ang aking pulang blazer at itim na pencil skirt mula sa trabaho. Nagsalin ako ng 1 basong tubig at dahan-dahang ininom ito. Mula sa bintana ng kusina, nakita ko ang truck ni Ben na pumarada sa aking driveway. Bumaba siya. Ang kanyang matangkad na katawan ay lumabas mula sa driver's seat, isang naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinalubong ko siya sa harap ng pinto, bago pa man siya makakatok. Si Ben ay isang construction foreman, matipuno ang katawan dahil sa mga taon ng pisikal na pagtatrabaho. Mayroon siyang mababait na kayumangging mga mata na ngayon ay puno ng pag-aalala. Althea, anong nangyayari? Ang boses mo kanina. Sumunod ka sa akin. Huwag kang magsalita. Tumingin ka lang. Pinangunahan ko siya sa aking bahay, lagpas sa sala na may mga kremang kasangkapan, lagpas sa mga larawan ng pamilya sa dingding na nagpapakita sa amin ni Marco na nakangiti sa beach, sa Pasko, sa aming kasal. Lahat ng iyon ay kasinungalingan na ngayon. Lahat ay walang kabuluhan. Huminto kami sa harap ng pinto ng pangunahing silid-tulugan. Naririnig ko pa rin ang tubig, ang mga boses, bagamat mas mahina na ngayon. Tumingin si Ben sa akin, lalong lumalim ang kanyang pagkalito.
Itinuro ko ang pinto ng banyo, pagkatapos ay itinaas ko ang susi. Nasa loob sila. Sabi ko ng mahina, "Ang asawa mo at ang asawa ko." Nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kulay sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos ay bumalik ito sa isang galit na pamumula. "Anong? Tingnan mo mismo." Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa kandado at pinihit ito. Nag-click ang lock. Ang mga boses sa loob ay biglang tumahimik. Binuksan ko ang pinto at tumabi, hinahayaan si Ben na unang makakita. Sumugod siya pasulong at narinig ko ang kanyang biglaang paghinga. Pagkatapos, tumingin din ako. Kailangan kong makita ang kanilang mga mukha kapag napagtanto nilang nahuli na sila. Ang ekspresyon ni Marco ay nagbago mula sa pagiging relax tungo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa purong takot sa loob lamang ng ilang segundo. Sumigaw si Jasmine, sinusubukang takpan ang sarili gamit ang kanyang mga kamay. Umalingaw-ngaw ang tubig palabas ng bathtub habang nagkukumahog silang lumayo sa isa't isa na para bang ang distansya ay maaaring bawiin ang aming nasaksihan. "Althea," nagsimula si Marco. "Huwag." Malamig at patag ang boses ko. "Huwag mong banggitin ang pangalan ko." Nakatayo lang si Ben, nakatitig sa kanyang asawa. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Gaano nakatagal? Ang mukha ni Jasmine ay nangulubot. "Ben, pakiusap. Kaya kong ipaliwanag." "Gaano nakatagal?" Ulit niya. Mas malakas na ngayon. Sinubukang tumayo ni Marco sa bathtub na pagtanto na siya ay hubad at muling bumagsak. "Hindi ito tulad ng iniisip mo." Halos matawa ako. Sa katunayan, tingin ko ay tumawa nga ako. Isang maikli at mapait na tunog. "Talaga? Palagay ko, eksakto ito sa iniisip namin. Nasa bathtub ko kayo, kasama ang kapitbahay natin. Pareho kayong hubad. Literal na wala ng ibang paraan para tingnan ito." "Labas," sabi ni Ben kay Jasmine. "Lumabas ka at magbihis." Ngayon din. Nagmamadaling umalis si Jasmine sa bathtub, humablot ng tuwalya. Hindi niya ako magawang tingnan habang tumatakbo siya palabas, nag-iiwan ng mga basang patak sa sahig ng banyo ko. Sumunod si Ben sa kanya, at narinig ko sila sa silid tulugan. Tumataas ang boses ni Ben habang umiiyak si Jasmine. Naiwan kami ni Marco. Nakaupo siya sa lumalamig na tubig, nakatingin sa akin na may desperadong mga mata. "Mahal, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag." "Ipaliwanag ang ano, Marco?" "Ipaliwanag kung paano mo dinala ang kapitbahay natin sa ating kama, sa ating banyo. Ilang beses na itong nangyari. Ilang beses na akong nasa trabaho, iniisip na nasa opisina ka, habang kasama mo siya rito. Hindi ganoon. Nangyari lang. Hindi namin plinano." "Nangyari lang? Bigla na lang kayong nahulog sa bathtub ng sabay? Bigla na lang nahubad ang mga damit ninyo?" Sumimangot siya. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Umalis ka sa bathtub ko." Tinalikuran ko siya. "May 1 oras ka para mag-impake ng gamit at umalis. Kung nandito ka pa rin pagkatapos niyan, tatawag ako ng pulis at ipapabarangay kita dahil bawal ka nang pumasok dito. Bahay ko rin ito." "Hindi, Marco. Bahay natin ito dati. Ngayon, ito na ang crime scene ko." 1 oras. Lumabas ako, isinara ang pinto sa likuran ko. Sa silid tulugan, hawak ni Ben si Jasmine sa braso, hinihila siya patungo sa pinto. Nakabihis na siya, ang damit niya ay isinuot ng nagmamadali. Ang basang buhok niya ay nagiiwan ng mga mantsa sa kanyang asul na blouse. Umiiyak siya. "Althea, pakiusap." Sobrang sama ng loob ko. Nagsimula siya. Itinaas ko ang aking kamay. "Huwag mo nang ituloy. Umalis ka na lang sa bahay ko at layuan mo ako. Kayong dalawa." Kinaladkad ni Ben si Jasmine palabas. Narinig ko ang pagsara ng pinto sa harap. Mag-isa sa aking silid tulugan. Sa wakas ay hinayaan ko ang aking sarili na makaramdam. Ngunit hindi ito kalungkutan. Hindi man lang galit. Ito ay determinasyon. Sinira ni Marco ang aming pagsasama. Sinira ang aming mga panata, nilapastangan ang aming tahanan. Magbabayad siya para dito. Hindi sa aking mga luha, hindi sa aking pagmamakaawa.
Magbabayad siya sa pamamagitan ng pagkawala ng lahat ng bagay na kanyang binaliwala. Narinig ko siyang lumabas ng banyo, kumikilos sa walk-in closet. Hindi ko siya tiningnan. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Ang mga basang bakas ng paa sa sahig, ang 2 baso ng alak sa counter ng banyo na hindi ko napansin kanina, ang mga gusot na tuwalya, ebidensya. Kakailanganin ko ng ebidensya para sa mga susunod na mangyayari. Saan ako pupunta? Tanong ni Marco mula sa likuran ko. Wala akong pakialam. Sa hotel, sa kapatid mo, sa impyerno, kung gusto mo, basta huwag dito. Althea, kailangan nating pag-usapan ito. Hindi, Marco, hindi na kailangan. Ang panahon para mag-usap ay bago mo ako niloko. Ngayon, panahon na para sa mga abogado. Tumayo siya roon sandali pa at naramdaman kong sinusubukan niyang humanap ng mga salitang aayos sa sitwasyon. Walang ganoong salita. Sa wakas, narinig ko siyang isinara ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Mahal kita, sabi niya ng mahina. Humarap ako noon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Kung iyan ang tawag mo, sa pag-ibig, ayoko nang magkaroon ng kinalaman diyan. Lumayas ka. Umalis siya. Narinig ko ang kanyang mga yabag sa hagdan, ang pagsara ng pinto sa harap, ang pag-andar ng kanyang kotse at pag-alis nito. Noon lang ako naupo sa gilid ng kama. Noon lang bumagsak ang unang luha, ngunit isa lang iyon. Pinunasan ko ito at tumayo. Ang pag-iyak ay walang mababago. Ang pagkilos ang mayroon. Tinawagan ko ang aking best friend, si Daria. Sumagot siya agad. Ang kanyang masayang boses ay pumuno sa aking tainga. Girl, anong balita? Hindi ba't dapat nasa trabaho ka? Kailangan mong pumunta dito, ngayon din. At magdala ka ng isang bote ng matapang na alak. Agad na nagbago ang kanyang tono, papunta na ako. Habang naghihintay kay Daria, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap ng mga annulment lawyer, ang pinakamagagaling sa Metro Manila. Gumawa ako ng listahan, tiningnan ang kanilang mga ratings, binasa ang mga review. Pagdating ni Daria makalipas ang 20 minuto, nakapag-set na ako ng mga appointment sa 3 magkakaibang abogado para sa susunod na araw. Tiningnan ni Daria ang aking mukha at niyakap ako. Anong nangyari? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Habang nagsasalita ako, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa galit na galit. Nang matapos ako, nagsalin siya ng 2 baso ng alak para sa amin. Ang walang hiyang yon, sabi niya. At ang ahas na si Jasmine, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ayokong isipin sila ngayon, sabi ko. Gusto kong magkaroon ng plano. Gusto kong siguraduhin na pagsisisihan ni Marco ang araw na naisip niyang gawin ito sa akin. Itinaas ni Daria ang kanyang baso. Kung ganoon, magplano tayo. Pagsisihin natin siya sa lahat ng bagay. Ginugol namin ang natitirang bahagi ng hapon sa pag-aaral ng aking mga opsyon. Si Daria, na nagtatrabaho bilang isang paralegal, ay may sapat na kaalaman tungkol sa batas ng diborsyo para bigyan ako ng kalamangan. Idinokumento namin ang lahat. Mga oras, petsa, mga kahina-hinalang pag-uugali na pinalampas ko. Mga credit card statement na nagpapakita ng mga singil na hindi ko makilala, mga restaurant na hindi ko pa napuntahan, isang singil mula sa isang alahas 3 buwan na ang nakalipas na hindi ko natanggap. Ang mga ebidensya ay dumarami habang lumulubog ang araw sa labas ng bintana, pinipintahan ang langit ng mga kulay kahel at rosas. Naramdaman kong may nagbago sa akin. Ang babaeng pumasok sa bahay na ito kaninang tanghali, umaasa sa isang normal na araw, ay nawala na. Sa kanyang lugar ay may isang taong mas matigas, isang taong hindi na muling magpapaloko. Tumawag si Marco ng 6 na beses ng gabing iyon. Hindi ko sinagot. Nag-text siya, nagmamakaawang makipag-usap, hinarang ko ang kanyang numero. Hindi na ito tungkol sa komunikasyon, ito ay tungkol sa kaligtasan, ang aking kaligtasan. At lalabas ako rito na mas malakas kaysa dati. Sa umaga pagkatapos kong matuklasan ang pagtataksil ni Marco, nagising ako ng 5 AM.
Tumanggi ng matulog ang aking katawan. Ang kama ay parang napakalaki at walang laman. Natulog ako sa sopa sa sala, hindi makayanan ang ideya na mahiga kung saan natulog si Marco. Ilang gabi lang ang nakalipas. Napakatahimik ng bahay. Karaniwan, naririnig ko siyang nagtitimpla ng kape, naghahanda para sa trabaho. Ngayon, tanging katahimikan at ang alaala ng kahapon ang bumabalot sa akin. Bumangon ako at naligo. Nakatayo sa ilalim ng pinakamainit na tubig na kaya kong tiisin. Sinusubukang hugasan ang mga imaheng nakatatak sa aking isipan. Si Marco at Jasmine sa bathtub na iyon. Ang kanilang mga mukha nang mapagtanto nilang nahuli na sila. Ang paraan ng kanyang pagsubok na magpaliwanag na para bang kayang pagtakpan ng mga salita ang laki ng kanyang ginawa. Pagsapit ng 6 AM, nakabihis na ako ng isang berdeng damit na nagparamdam sa akin na malakas at propesyonal. Kakailanganin ko ang lakas na iyon ngayon. Ang una kong konsultasyon sa abogado ay sa 8 AM. Naghanda ako ng almusal, pinilit ang sarili na kumain ng toast at uminom ng kape. Kahit na naninikip ang aking tiyan, kailangan kong panatilihin ang aking lakas. Ito ay isang marathon, hindi isang sprint. Nag-text si Daria enige seche damanyang. Kamusta ka na? Nakalalampas. Sagot ko, appointment kay Attorney Cruz ng Otto. Kaya mo yan. Tawagan mo ako pagkatapos. Ang law office ng Cruz Associates ay nasa 15 palapag ng isang salaming gusali sa Makati. Pinili ko si Attorney Juan Cruz ng Sadya. May reputasyon siyang masusi, agresibo, at laging nananalo. Dinala ako ng receptionist sa isang conference room na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na tanaw ang lungsod. Pagkalipas ng 3 minuto, pumasok si Attorney Cruz. Siya ay nasa mga 60s, may pilak na buhok at matalas na asul na mga mata na tila walang nakakalampas. Mrs. Santos, salamat sa pagdating. Maupo ka at sabihin mo sa akin ang lahat. Ganoon nga ang ginawa ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pag-uwi, sa paghahanap sa kanila, sa pagkakandado ng pinto at pagtawag kay Ben. Ipinakita ko sa kanya ang mga litratong kinuha ko, ang mga baso ng alak, ang mga basang bakas ng paa, lahat. Nakinig siya ng hindi sumasabad, nagsusulat sa isang dilaw na legal pad. Nang matapos ako, sumandal siya at tiningnan ako nang may pagsusuri. Nahawakan mo ang sitwasyon ng maayos, mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tao sa init ng ulo. Ang mga litratong iyon ay magiging mahalaga. May access ka ba sa inyong mga financial records? Oo, mayroon kaming joint account. Tiningnan ko kagabi. May mga singil na hindi ko makilala. Mga restaurant na hindi ko pa napuntahan. Isang singil mula sa isang alahas 3 buwan na ang nakalipas. Wala akong natanggap na alahas. Kumuha ka ng kopya ng lahat. Bawat statement na makikita mo. Alam mo ba kung gaano nakatagal ang affair? Hindi, pero aalamin ko. Tumango si Attorney Cruz. Mabuti, ang Pilipinas ay walang no-fault annulment. Dahil dito, napakahalaga ng patunay ng pagtataksil upang mapawalang bisa ang kasal. Ito ang batayan para sa isang hatol ng eksklusibong pagkakasala sa panig ng iyong asawa na direktang makakaapekto sa suporta at paghahati ng ari-arian, lalo na kung ang mga pondo mula sa pinagsamang ari-arian ay ginamit para sa affair. Ang kita ng iyong asawa ay malaki, tama? Oo. Isa siyang financial advisor. Noong nakaraang taon, kumita siya ng halos 5.8 milyon. At ikaw, ako ay isang marketing director. Kumikita ako ng KA 1.3 milyon. Gaano na kayo katagal kasal? 8 taon. Walang anak? Pinapasimple nito ang ilang bagay. Gumawa pa siya ng mga tala. Magiging tapat ako sa iyo, Mrs. Santos. Magiging magulo ito. Malamang nasusubukan ng iyong asawa na maliitin ang affair. Sasabihing ito ay panandalian lamang at igigiit na karapat-dapat siya sa mas malaking bahagi ng ari-arian. Magkakaroon siya ng abogado na ipipinta ka bilang isang malamig, walang awa at hindi makatwiran. Kaya mo ba itong harapin? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sa puntong ito,
Kaya kong harapin ang kahit ano. Niloko niya ako sa aming sariling bahay. Hindi ako ang dapat makaramdam ng pagkakasala. Mabuti, iyan ang tamang saloobin. Tinatanggap ko ang iyong kaso. Ang aking paunang bayad ay ₱150,000. Inaasahan ko na ito. Nag-issue ako ng tseke ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang pamumuhunan sa aking hinaharap, isang hinaharap na walang marko. Pagkaalis sa law office, dumiretso ako sa bangko. Inilabas ko ang kalahati ng aming pinagsamang ipon at nagbukas ng bagong account sa aking pangalan lamang. May karapatan ako dito. Pagkatapos, pumasok ako sa trabaho. Hindi ko kayang magtago lang sa bahay. May mga responsibilidad ako at hindi ko hahayaang sirain din ng mga ginawa ni Marco ang aking karera. Nakita ng aking mga katrabaho na may mali. 6 na taon na ako sa Sikat Solutions at hindi ako ang tipo ng taong nagtatago ng emosyon. Naunang nag-text si Daria sa aking boss, ipinapaliwanag na mayroon akong biglaang usapin sa pamilya. Binigyan ako ng lahat ng espasyo na aking pinasalamatan. Sa tanghalian, isang hindi kilalang numero ang tumawag. Sinagot ko ito ng may pag-iingat. Althea, si Ben ito, asawa ni Jasmine. Umayos ako ng upo. Ben, kamusta ka na? Gaya ng inaasahan. Ang kanyang boses ay magaspang at pagod. Makinig ka, gusto ko lang sabihin na pinalayas ko na si Jasmine kagabi. Nakatira siya sa kapatid niya. Kumuha na rin ako ng abogado kaninang umaga. Magdidiborsyo kami. Ganoon din ang ginagawa ko. Sabi ko. Nakipagkita ako sa abogado ko kaninang umaga. Mabuti. Hindi nila deserve ang ating kapatawaran. Huminto siya. Gusto kitang pasalamatan sa pagtawag sa akin. Sa pagmulat ng aking mga mata. Seryoso. Kung hindi dahil sa iyo, magpapatuloy ako sa buhay nang walang alam. Malalaman mo rin sa huli. Hindi sila maingat. Marahil, pero hindi mo kailangang gawin ang ginawa mo. Pwede mo na lang sanang palayasin si Marco at iwan ako sa dilim. Hindi iyon magiging tama. Karapatan mong malaman kung ano ang ginagawa ng asawa mo. Nag-usap pa kami ng ilang minuto. Sinabi sa akin ni Ben na nakahanap siya ng mga text message sa telepono ni Jasmine nang umuwi sila. 6 na buwan na palang nagaganap ang affair, 6 na buwan ng kasinungalingan. 6 na buwan silang nagtatago habang kami ni Ben ay nagtatrabaho, nagtitiwala sa aming mga asawa. Mas malalim pa pala ang pagtataksil kaysa sa aking inaakala. Pagkatapos ng tawag kay Ben, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Pareho kaming biktima ng parehong makasariling pag-uugali. Pareho kaming nakikipaglaban upang muling buuin ang aming mga buhay mula sa mga guho na iniwan ng aming mga asawa. Tinawagan ako ni Marco ng 14 na beses sa araw na iyon. Bawat tawag ay napunta sa voicemail. Bawat mensahe ay pareho. Pakiusap, Althea. Kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako. Mahal kita. Pakiusap. Tawagan mo ako pabalik. Pagkatapos ng 10 mensahe, binura ko na lang sila ng hindi pinakikinggan. Nang gabing iyon, pinalitan ko ang lahat ng kandado sa bahay. Dumating ang locksmith ng size PM at pagsapit ng size 30, hindi na gumagana ang mga susi ni Marco. Tumawag din ako sa isang security company at nag-schedule ng pag-install ng mga kamera para sa susunod na araw. Kung susubukan ni Marco na pumasok, magkakaroon ako ng ebidensya. Pagsapit ng 8 PM, may kumalabog sa aking pintuan. Sumilip ako sa bagong peephole at nakita si Marco. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit at ang kanyang damit ay gusot. Suot niya pa rin ang parehong damit mula kahapon. Althea, pakiusap. Buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Nagsalita ako sa pamamagitan ng pinto. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ang abogado ko na ang makikipag-ugnayan sa abogado mo. Kumuha ka ng abogado? Seryoso ka? Seryoso ka rin nang makipagtalik ka sa kapitbahay natin sa sarili nating bahay. Oo, Marco, seryoso ako. Isang pagkakamali iyon, isang hangal at kahila-hilakbot na pagkakamali. Pero malalampasan natin ito. Hindi natin malalampasan. Umalis ka na o tatawag ako ng pulis. Muli niyang kinampay ang pinto. Bahay ko rin ito. Hindi na. Pinalitan ko na ang mga kandado.
hindi ka na nakatira dito. Umalis ka na o tatawag ako ng pulis at ipapabarangay kita dahil bawal ka nang pumasok dito. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Mula sa bintana, pinanood ko siyang sumakay sa kanyang kotse at umupo roon ng 10 minuto. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Wala akong naramdaman. Walang awa, walang lungkot. Gumawa siya ng desisyon. Ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ang sumunod na ilang araw ay isang ulap ng papeles at pagpaplano. Mabilis kumilos si Attorney Cruz. Sa loob ng 1 linggo, natanggap ni Marco ang mga papeles ng diborsyo. Nalaman ko mula sa mga tsismis sa legal na komunidad na kinuha niya si Tomas Briones, isang abogadong kilala sa pagiging palaban. Hayaan mong sayangin ni Marco ang kanyang pera sa isang laban na hindi niya mapapanalunan. Tumawag ang aking ina. Tila kinontak siya ni Marco. Nagmamakaawang kumbinsihin akong mag-isip-isip. Althea, anak, sigurado ka na ba dito? Mahirap ang kasal, nagkakamali ang mga tao. Ma, nasa kama siya kasama ang ibang babae sa sarili nating bahay. Hindi iyon pagkakamali, iyon ay isang desisyon. Pero 8 taon ng pagsasama, 8 taon na itinapon niya. Hindi ko hahayaang ako ang sisihin dito. Bumuntong hininga siya. Ayoko lang na pagsisihan mo ito sa huli. Pinagsisisihan kong pinakasalan ang isang taong kayang gawin ito sa akin. Hindi ko pinagsisisihan ang pag-iwan sa kanya. Mas malala ang ina ni Marco. Sumugod siya sa aking opisina, gumawa ng eksena sa lobby, hinihiling na kausapin ko siya. Kinailangan siyang paalisin ng security. Tinawag niya akong makasarili, malupit, walang puso. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Ang anak niya ang sumira sa aming panata, ngunit ako ang kontrabida dahil ayokong tanggapin ito. Sa lahat ng ito, si Daria ang aking sandalan. Dumarating siya gabi-gabi, nagdadala ng hapunan, nauupo sa tabi ko habang umiiyak ako sa gabi kapag tumatagos na ang sakit sa aking determinasyon. Ni minsan ay hindi niya iminungkahi na patawarin ko si Marco. Hinawakan lang niya ang aking kamay at hinayaan akong ilabas ang lahat. Malalampasan mo ito, sabi niya isang gabi, 2 linggo pagkatapos ng pagtuklas. Isa ka sa pinakamatatag na taong kilala ko. Hindi ako nakakaramdam ng lakas. Pakiramdam ko ay wasak ako. Ang mga bagay na wasak ay maaaring ayusin. At minsan, bumabalik sila na mas malakas pa kaysa dati. Gusto ko siyang paniwalaan. Minsan, naniniwala ako. Sa ibang araw, pakiramdam ko ay wala na lang. Sa trabaho, tinawag ako ng aking boss sa kanyang opisina. Si Mrs. Gina Soto ay 55 taong gulang, isang diborsyada rin at laging sumusuporta sa akin. Ikinumpas niya akong maupo. Althea, narinig ko ang tungkol sa pinagdadaanan mo. Pasensya na. Salamat po. Kinakaya ko naman. Nakikita ko, gumagawa ka pa rin ng mahusay na trabaho. Sa kabila ng lahat. Iyan ay tunay na lakas. Lumapit siya. Gusto kong malaman mo na ligtas ang trabaho mo. Magpahinga ka kung kailan mo kailangan. At kapag handa ka na, may magbubukas na posisyon para sa senior director sa loob ng 3 buwan. Gusto kong ikaw ang mag-apply para dito. Isang promosyon sa gitna ng aking personal na kalamidad. Ang aking karera ay talagang umaangat. Salamat po, Mrs. Soto. Malaking bagay po ito para sa akin. Karapat-dapat ka. Huwag mong hayaang kunin pa ng lalaking iyon ang anumang bagay mula sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin. Kinuha ni Marco ang aking tiwala, ang aking kasal, ang aking pakiramdam ng seguridad. Ngunit hindi niya kukunin ang aking hinaharap. Hindi ko siya hahayaan. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang aming mga photo album at inalis ang bawat larawan ni Marco. Inilagay ko ang mga ito sa isang kahon kasama ang iba pa niyang mga gamit na tinipon ko mula sa buong bahay. Ang kanyang sepilyo, ang kanyang paboritong tasa ng kape, ang mga libro mula sa kanyang nightstand. Lahat ay napunta sa mga kahon na inilagay ko sa garahe. Sa huli, aayusin ng kanyang abogado ang pagkuha sa mga ito. Sa ngayon,
Kailangan ko lang silang alisin sa aking paningin. Habang nag-iempake, nakita ko ang isang card na ibinigay sa akin ni Marco para sa aming ika-5 anibersaryo. Para sa aking magandang asawa, salamat sa 5 kahanga-hangang taon. Para sa susunod na 50, laging sa iyo, Marco. Tinitigan ko ito ng matagal. Totoo ba ang sinabi niya noon o hindi ko ba talaga siya kilala? Itinapon ko ang card sa basurahan at nagpatuloy sa pag-iempake. Ang nakaraan ay tapos na. Kailangan kong mag-focus sa pagbuo ng bago, mas mabuti, isang bagay na para sa akin lamang. 3 linggo pagkatapos matuklasan ang affair ni Marco, nakaupo ako sa opisina ni Attorney Cruz. Sinusuri ang mga financial document na nakuha ng kanyang team sa pamamagitan ng isang subpina. Ang nakita ko ay nagpasama ng aking tiyan. Ang affair ay hindi 6 na buwan lang tulad ng unang inakala namin ni Ben. Batay sa mga credit card statement, mga resibo ng hotel at mga singil sa restaurant, ito ay nagaganap na ng mahigit 1 taon. Tingnan mo rito, itinuro ni Attorney Cruz ang isang singil mula 14 na buwan na ang nakalipas, hapunan sa The Orchid. Ang kanilang tasting menu ay nagkakahalaga ng 8,000 bawat tao. Natatandaan mo bang pumunta roon? Umiling ako. Hindi pa ako nakapunta roon. Sinabi sa akin ni Marco na may business dinner siya ng gabing iyon. At dito, isang Cartier bracelet na binili sa halagang 6,000,000. Nakatanggap ka ba ng bracelet? Hindi. Mga bulaklak mula sa Bloom's Petals. Ang mga singil na ito ay lumalabas tuwing 2 linggo sa nakalipas na 8 buwan. Bawat isa ay para sa labing 12,000. Nasusuka ako. Ni minsan ay hindi ako nakatanggap ng bulaklak. Ang mukha ni Attorney Cruz ay seryoso. Ginagastos niya ang inyong pinagsamang pondo sa kanyang kerida. Malalaking halaga. Pinag-uusapan natin dito ang halos 1.1 milyon sa kabuuan ng affair. 1.1 milyon. Pera na dapat ay napunta sa aming kinabukasan, sa aming ipon, marahil sa isang pamilya sa huli. Sa halip, ginastos ito ni Marco para pasayahin si Jasmine habang ako ay nagtatrabaho hanggang gabi, naniniwalang mayroon kaming itinatayong magkasama. Hindi lang iyan, patuloy ng abogado. Nakahanap kami ng mga papeles para sa isang apartment rental sa BGC. Isang studio unit, R60,000 bawat buwan, sa pangalan lang ni Marco. Ang lease ay nagsimula 11 buwan na ang nakalipas. Isang apartment, nagrenta si Marco ng isang buong apartment para sa kanyang affair. Ang laki ng kanyang panloloko ay nakakagulat. Magagamit ba natin ang lahat ng ito? Tanong ko. Oo naman. Tulad ng sinabi ko, ang pagtataksil ay batayan para sa isang hatol ng pagkakasala. Ginamit niya ang inyong pinagsamang ari-arian para pondohan ang isang extramarital affair. Hindi magugustuhan ng korte iyan. Sa sumunod na linggo, mas maraming ebidensya ang lumabas. Kinausap ng investigador ni Attorney Cruz ang mga taong nakakita kina Marco at Jasmine na magkasama, mga staff ng restaurant na naaalala sila bilang regular na customer, mga doorman sa apartment building na nagpatunay na madalas silang pumapasok at lumalabas ng magkasama. Bawat piraso ng ebidensya ay isa pang pako sa kabaong ng aming kasal. Tumawag si Ben sa akin isang gabi. Alam mo bang may apartment sila? Ngayon ko lang nalaman. Sinabi ba sa iyo ni Jasmine? Hindi. Nakita ng abogado ko ang parehong ebidensya na nakita ng sa iyo. Si Marco ang nagbabayad sa lahat. Ang apartment, ang mga hapunan, ang mga regalo. Si Jasmine ay sumasama lang. May pait sa kanyang boses. Naintindihan ko iyon. Ginawa kaming tanga ng aming mga asawa. Hindi sa loob ng linggo o buwan, kundi sa loob ng mahigit 1 taon. 1 taon ng kasinungalingan. Kamusta ka na? Tanong ko sa kanya. Minsan maayos, minsan hindi. Itinapon ko na lahat ng iniwan ni Jasmine, mga damit, litrato, lahat. Hindi ko kayang tingnan. Ganoon din ang ginawa ko sa mga gamit ni Marco. Nag-usap pa kami sandali.
Si Ben ay laging isang mabuting kapitbahay, palakaibigan ngunit hindi mapanghimasok. Ngayon, mayroon kaming itong kakilakilakbot na bagay na pareho, itong pinagsamang pagtataksil na lumikha ng isang kakaibang ugnayan sa pagitan namin. Ang pinakamasama ay nang magsimula akong sabihin sa mga malalapit na kaibigan tungkol sa diborsyo. Ang kanilang mga reaksyon ay nagpahiwatig na marami ang naghinala na may mali bago pa man ako. Ang aking kaibigan sa book club, si Justine, ay umamin habang nagkakape. Nakita ko si Marco kasama si Jasmine sa isang wine bar sa BGC, mga 6 na buwan na ang nakalipas. Magkahawak kamay sila. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo, bakit hindi mo sinabi? Tanong ko. Sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses dahil ayokong paniwalaan ang nakita ko. Akala ko baka mali ako, baka inosente lang at ayokong saktan ka kung wala lang iyon. Gusto ko sanang magalit sa kanya pero hindi ko magawa. Ano ang gagawin ko kung ako ang nasa kanyang posisyon? Gusto ko bang maging tagapagdala ng ganoong kasamang balita? Ang isa pang kaibigan, si Diane, ay may katulad na kwento. Nakita ko silang lumalabas sa isang hotel nang magkasama noong nakaraang taglagas. Hindi nila ako nakita. Kinumbinsi ko ang sarili ko na mayroong makatwirang paliwanag na baka nagpaplano sila ng isang sorpresa na party o kung ano. Bawat pag-amin ay parang isa pang maliit na pagtataksil. Hindi dahil sa kanilang pananahimik, kundi dahil nangangahulugan ito na mas maraming tao ang nakakaalam na ginagawa akong tanga ni Marco kaysa sa aking inaakala. Ang tanging taong sumubok na magbabala sa akin ay ang kapatid ni Marco, si Tomas. Tumawag siya sa akin isang gabi, isang bagay na hindi niya pa nagawa dati. Althea, kailangan kong kausapin ka tungkol kay Marco. Kung tatawag ka para ipagtanggol siya, huwag mo nang ituloy. Hindi. Tumatawag ako para humingi ng tawad. Nalaman ko ang tungkol sa affair 3 buwan na ang nakalipas. Hinarap ko si Marco. Sinabi ko sa kanya na tapusin na ito o ako mismo ang magsasabi sa iyo. Ipinangako niya sa akin na hihiwalayan na niya siya. Malinaw na hindi niya ginawa. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Bakit hindi mo pa rin sinabi sa akin? Dahil kapatid ko siya. Dahil akala ko mapipilit ko siyang gawin ang tama. Nagkamali ako at pasensya na. Karapatan mong malaman. Kahit papaano, sinubukan ni Tomas. Mas mabuti iyon kaysa sa ginawa ng karamihan. Salamat sa pagsabi sa akin ngayon para malaman mo nasa panig mo kami ng asawa ko. Sinira ni Marco ang kanyang pagsasama. Kasalanan niya, hindi sa iyo. Pagkababa ko ng telepono, naramdaman kong gumaan ang aking pakiramdam. Nagdadala ako ng pakiramdam ng pagkakasala, nag-iisip kung pinalampas ko ang mga senyales, kung ako ay isang masamang asawa, kung itinulak ko si Marco dito. Ngunit ang katotohanan ay mas simple at mas masakit. Gumawa si Marco ng desisyon. Pinili niya si Jasmine kaysa sa aming kasal. Pinili niya ang kasinungalingan kaysa sa kat. Pinili niya ang kasinungalingan kaysa sa katapatan. At ginawa niya ito ng may kamalayan, paulit-ulit, sa loob ng mahigit 1 taon. Sa susunod kong pulong kay Attorney Cruz, binuo namin ang isang estratehiya para sa paparating na mga negosasyon sa settlement. Ang abogado ni Marco ay nagpadala ng isang panukalang nakakainsulto. Gusto niyang manatili sa kanya ang bahay, hatiin ang ipon ng 50,050 at magbayad ng minimal na suporta sa loob lang ng 3 taon. Sinusubukan kanyang baratin, sabi ni Attorney Cruz. Iniisip niyang papayag ka na lang para maiwasan ang paglilitis. Lalabanan natin ito ng husto. Ang aming kontrapanukala ay agresibo. Gusto ko ang bahay, 60% ng ipon para mabawi ang perang sinayang ni Marco sa kanyang affair at suporta sa loob ng 7 taon. Hiniling din namin na bayaran niya ang lahat ng legal fees at kalahati ng kanyang retirement fund. Ang tugon ni Marco ay dumating sa pamamagitan ng kanyang abogado. Galit na galit daw siya. Tumawag siya sa akin ng direkta, kahit paano ay nakuha ang bago kong numero, 60%. Sinusubukan mo ba akong sirain?
Hindi, Marco. Sinira mo ang sarili mo. Tinitiyak ko lang na hindi ako maiiwang walang-wala pagkatapos mong itapon ang ating pagsasama sa basurahan. Nagkamali ako. Pinagbabayaran ko na ito. Pero sobra na yan. Ginastos mo ang UR 1.1 milyon ng pera natin sa kirida mo. Nagrenta ka ng apartment para itago ang affair ninyo. Nagsinungaling ka sa akin ng mahigit 1 taon. At sa tingin mo, sobra na ang hilingin ang 60%? Ang perang iyon ay hindi lang sa iyo. Ako ang kumita noon. Hindi. Tayo ang kumita noon. Mag-asawa tayo. Dapat ay para sa atin ang lahat. Ngunit pinili mong gastusin ito sa iba. Kaya oo, sa tingin ko, may karapatan ako sa higit sa kalahati ng natitira. Sinubukan niya ang ibang taktika. Paano na ang mga alaala natin? Lahat ng binuo nating magkasama? Dapat inisip mo yan bago ka pumasok sa bathtub kasama si Jasmine. Hindi ako makapaniwalang ganito ka kapag higanti. Ang paghihiganti ay ang pagsasabi sa lahat ng kakilala natin kung ano mismo ang ginawa mo. Ang paghihiganti ay ang pag-post ng mga litratong kinuha ko sa social media. Makatwiran lang ang ginagawa ko. Hinihiling ko kung ano ang nararapat sa akin. Binabaan niya ako ng telepono. Mabuti. Tapos na akong makinig sa mga pagtatangka niyang baguhin ang kwento. Dumating si Daria ng gabing iyon na may dalang Chinese takeout. Naupo kami sa sahig ng sala, kumakain diretsyo mula sa mga lalagyan. Kamusta ka na? Tanong niya. Mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Galit, pero malinaw ang isip. Maganda yan. Ang galit ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung gagamitin mo ito sa tamang paraan. Ginagamit ko ito para siguraduhing pagsisisihan ni Marco ang ginawa niya. Itinaas ni Daria ang kanyang lata ng soda para sa paghihiganti na pinakamasarap ihain ng malamig. Itinagay ko ang aking lata sa kanya. Habang kumakain kami, may napagtanto ako. Hindi na ako umiiyak. Mahigit 1 linggo na akong hindi umiiyak. Ang unang pagkabigla at sakit ay napapalitan na ng iba determinasyon, lakas, isang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili na hindi nakadepende sa pag-apruba ni Marco. Alam mo ba? Sabi ko. Tingin ko, kaya ko na to. Hindi ako nagduda kahit kailan, sagot ni Daria. Masyado kang matatag para masira ka nito. Tama siya. Sinira ni Marco ang aming pagsasama, pero hindi niya ako sinira. At habang sumusulong ako sa diborsyo, nangongolekta ng ebidensya, nagbubuo ng kaso, naghahanda para sa korte kung kinakailangan, naramdaman kong lalo akong lumalakas. Hindi ito ang katapusan ng aking kwento. Ito ay simula pa lang ng isang bagong kabanata na matagal ko na sanang sinimulan. Ang aking ina ay dumating sa aking pintuan isang Sabado ng umaga, may dalang isang casserole dish ng baked mac at ang pinakadesididong ekspresyon sa kanyang mukha. Naramdaman kong hindi ito isang simpleng pagbisita. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Nilampasan ako at pumasok sa kusina. Isinara ko ang pinto at sumunod sa kanya. Magandang umaga rin sa iyo, ma. Inilapag niya ang baked mac sa counter at humarap sa akin. Althea, naging mapagpasensya ako. Binigyan kita ng panahon, pero masyado nang tumatagal ang diborsyong ito. Panahon na para pag-isipan ang pagkakasundo. Wala nang dapat pag-isipan. Niloko ako ni Marco. Nagkakamali ang mga lalaki, anak. Gumagawa sila ng mga kahangalan. Pero hindi mo basta-basta itatapon ang 8 taon ng pagsasama dahil sa isang pagkakamali. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang taong relasyon. Paulit-ulit na kasinungalingan. Libu-libong piso na ginastos sa ibang babae. Iwinagayway ng aking ina ang kanyang kamay nang may pagwawalang bahala, ang pera ay mababawi. Pero ang isang mabuting asawa ay mahirap hanapin. Si Marco ay may matatag na trabaho. Galing siya sa mabuting pamilya. Binibigyan kanya ng magandang buhay. Iyon ang mahalaga. Tinitigan ko siya. Ramdam ang galit na namumuo sa loob ko. Paano ang respeto? Paano ang tiwala? Paano ang pagtupad sa mga panata? Hindi ba iyon mahalaga? Siyempre mahalaga. Pero ang kasal ay tungkol sa pagpapatawad, sa pagdaan sa mga mahihirap na panahon.
Nagkaroon din kami ng mga pagsubok ng tatay mo. Niloko ka ba ni Papa? Hindi, pero kung ganoon, hindi pareho. Nagdaan kayo ni Papa sa mga hindi pagkakaunawaan, mga pag-aaway, marahil mga panahong kapos sa pera. Nilabag ni Marco ang aming panata sa kasal sa pinakapangunahing paraan. Hindi iyon isang bagay na basta mo na lang pinapatawad at kinalilimutan. Lumambot ang mukha ng aking ina. Althea, anak, sinusubukan lang kitang protektahan. Kapag nagdiborsyo ka, mag-isa ka na, 32 ka na. Hindi magiging madali ang makahanap ng ibang lalaki. Ang kanyang mga salita ay parang isang sampal. Kaya dapat akong manatili sa isang taong hindi ako nirerespeto, nagsinungaling sa akin at sinira ang puso ko dahil baka hindi na ako makahanap ng iba. Naririnig mo ba ang sarili mo? Praktikal lang ako. Ina mo ako. Ayokong makita kang nahihirapan. Mas gugustuhin kong mahirapan ng mag-isa kaysa maging komportable sa isang taong nagpaparamdam sa akin na wala akong halaga. Hindi gustong iparamdam sa iyo ni Marco na wala kang halaga. Kung ganoon, ano ang gusto niyang gawin nang pinili niya si Jasmine kaysa sa akin? Nang nagrenta siya ng apartment para makipagkita sa kanya, nang ginastos niya ang pera natin para bilhan siya ng mga regalo. Anong mensahe ang ipinaparating niya kung hindi ang hindi ako sapat? Bumuntong hininga ang aking ina na upo sa aking mesa sa kusina. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Mahirap ang diborsyo. Magtsitsismisan ang mga tao, hayaan silang magtsismis. Hindi ako mabubuhay batay sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. Tumawag sa akin ang ina ni Marco. Labis siyang nag-aalala. Sigurado akong ganoon nga. Sinira ng anak niya ang kanyang pagsasama. Sabi niya, hindi ka raw makatwiran. Ayaw mo man lang kausapin si Marco. Siyempre hindi ko siya kakausapin. Ano ang pag-uusapan namin? Nag-uusap kami sa pamamagitan ng aming mga abogado. Ganoon iyon gumagana. Biglang mukhang pagod ang aking ina. Umaasa ako para sa inyong dalawa, mga apo, mga hapunan ng pamilya. Ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Ang pagbanggit sa mga apo ay masakit. Nagpaplano kami ni Marco na subukang magkaanak sa susunod na taon. Ang pangarap na iyon ay nawala na, naging abo, tulad ng lahat ng iba pa naming binalak. Gusto ko rin iyon, ma. Pero kinuha iyon ni Marco nang gumawa siya ng mga desisyon. Hindi ko maibabalik ang isang bagay na siya mismo ang sumira. Nanahimik kami sandali. Pagkatapos, inabot ng aking ina ang aking kamay sa mesa. Mahal kita. Gusto kong maging masaya ka. Kung talagang naniniwala kang ang diborsyo ang tanging paraan, susuportahan kita. Ngunit kailangan kong subukan ng isa pang beses upang makita kung may ibang daan. Wala na. Hindi para sa akin. Karapat-dapat ako sa mas mabuti kaysa sa ibinigay sa akin ni Marco. Oo, sabi niya ng mahina. Karapat-dapat ka. Sayang lang at hindi siya ang lalaking inakala nating lahat. Pagkaalis ng aking ina, naramdaman kong pagod na pagod ako. Hindi lang siya ang nagpipilit sa aking mag-isip-isip. Ang kapatid ni Marco ay nagpadala ng isang mahabang email tungkol sa katapatan sa pamilya. Dalawa sa aming mga kaibigang mag-asawa ang tumigil sa pagtawag, tila pinipili ang panig ni Marco. Maging ang sarili kong tiyahin ay nagmungkahi na masyado akong malupit at dapat kong isaalang-alang ang therapy. Ngunit mayroon din akong mga taga-suporta, si Daria na hindi natitinag sa kanyang pagkakaibigan. Si Dayan, ang kaibigan kong umamin na nakita niya si Marco kasama si Jasmine at nagsisisi na wala siyang sinabi. At nakakagulat, si Ben, na eksaktong naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Kami ni Ben ay nagsimulang magkita para sa kape, minsan sa isang linggo. Hindi ito romantiko. Ito ay dalawang taong humaharap sa parehong masakit na sitwasyon. Ang kanyang diborsyo kay Jasmine ay tumatakbo ng katulad sa akin kay Marco. Ang aming mga asawa ay parehong sinusubukang ipinta ang kanilang sarili bilang mga biktima na sinasabing ang mga nilokong kapareha ang hindi makatwiran. Nagpadala ng mga liham ang abogado ni Jasmine na sinasabing ako ay mapaghiganti, sabi sa akin ni Ben habang nagkakape isang Miyerkules.
mapaghiganti dahil ayokong bayaran siya ng suporta pagkatapos ng ginawa niya. Tinawag ako ng abogado ni Marco na hindi makatwiran dahil gusto ko ang bahay na binili naming magkasama. Ang bahay kung saan ko siya nahuli sa akto. Sinusubukan nilang iparamdam sa atin na tayo ang may kasalanan sa pagtayo para sa ating sarili. Hindi iyon gagana. Hindi sa akin. Bahagyang ngumiti si Ben. Mas matigas ka kaysa sa inaakala ko. Naaalala kita bilang ang mabait na ginang na nagdadala ng brownies sa block party. Mabait ako noon. Naniniwala ako sa pinakamabuti sa mga tao. Ngayon, mas alam ko na. Masama ba iyon? Nag-isip siya. Hindi, makatotohanan niyon. Hindi na ako magpapagamit pa. Bukod sa panggigipit na makipagkasundo, naharap din ako sa panggigipit sa trabaho, bagaman iba ang uri. Ang posisyon ng senior director na binanggit ni Mrs. Soto ay opisyal ng bakante at may ilang nag-apply. Ipinasa ko ang aking aplikasyon, ngunit nag-alala ako na baka makaapekto ang aking personal na sitwasyon. Napatunayang walang batayan ang mga alalahaning iyon. Tinawag ako ni Mrs. Soto sa kanyang opisina, makalipas ang 2 linggo na may magandang balita. Nakuha mo. Ang posisyon ng senior director ay sa iyo na. Kailangan pa ng pag-apruba ng board sa susunod na buwan, ngunit formalidad na lang iyon. Naramdaman ko ang isang tunay na kagalakan sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Salamat po, Mrs. Soto. Karapat-dapat ka. Ang iyong trabaho sa kampanya para sa Randolph Corporation ay pambihira, espesyal na hiniling ng kliyente na ikaw ang humawak sa susunod nilang proyekto. Ang ganyang reputasyon ay hindi napapansin. Ang promosyon ay may kasamang malaking pagtaas ng sweldo, isang mas malaking opisina, at mas maraming responsibilidad. Ito rin ay isang pagpapatunay na ang aking halaga ay hindi nakatali sa aking kasal o sa opinyon ni Marco sa akin. May halaga ako sa aking sarili. Nagdiwang kami ni Daria ng gabing iyon. Pumunta kami sa aming paboritong restaurant at sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ang affair, naramdaman kong tunay na masaya ako. Nag-iilaw ka, sabi ni Daria. Bagay sa iyo, pakiramdam ko ay maganda. Parang sa wakas ay sumusulong na ako, hindi lang basta nakakaligtas. Dahil sumusulong ka nga, hindi mo hinahayaang tukuyin ka ng ginawa ni Marco. Habang umiinom ng alak, inisip ko ang nakaraang buwan. Nandoon pa rin ang sakit, matalim at totoo, ngunit hindi na nito ako nilalamon. Mayroon akong itinatayong bago isang karera na umuunlad, mga pagkakaibigan na lumalalim, isang pagkakakilanlan na hindi nakasalalay sa pag-aproba ng iba. Gayunpaman, mayroon pa ring mga mahihirap na sandali. Gabi-gabi, kapag tahimik ang bahay, minsan ay nararamdaman ko ang pag-atake ng kalungkutan. Kukunin ko ang aking telepono, makikita ang nakablock na numero ni Marco at kailangan kong labanan ang tukso na i-unblock ito at tawagan siya. Hindi dahil gusto ko siyang bumalik, kundi dahil ang 8 taon ng pagsasama ay hindi nawawala ng magdamag. Nagsimula akong magpatingin sa isang therapist, si Dr. Reyes, isang mabait na babae sa kanyang 50s na dalubhasa sa pagharap sa diborsyo. Tinulungan niya akong harapin ang galit at pighati ng walang paghusga. Normal na magkaroon ng magkasalungat na damdamin, sabi niya sa akin sa isang sesyon. Maaari mong kamuhian ang ginawa ni Marco habang nagluluksa sa pagkawala ng relasyon. Maaaring magkasama ang mga damdaming iyon. Ayokong magluksa. Gusto kong magalit. Mas madali ang galit. Ang galit ay isang panangga. Ngunit sa ilalim nito ay ang sakit. At kailangang kilalanin ang sakit na iyon bago ka tuluyang gumaling. Hindi ko nagustuhan ang sagot, ngunit alam kong tama siya. Kaya hinayaan kong maramdaman ito. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagkawala. Umiyak ako sa kanyang opisina, isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng ilang linggo, at pagkatapos ay naramdaman kong gumaan ang aking pakiramdam. Nagpatuloy ang proseso ng diborsyo. Sinubukan ng abogado ni Marco ang bawat taktika para bawasan ang aking settlement, ngunit si Attorney Cruz ay hindi matinag.
Bawat pagtatangka na maliitin ang affair o ang epekto nito ay sinasalubong ng dokumentadong ebidensya. Bawat paratang na hindi ako makatarungan ay sinasagot ng mga katotohanan tungkol sa pag-uugali ni Marco. 2 buwan pagkatapos ng pagtuklas, sa wakas ay nagkaroon kami ng mediation meeting. Si Marco, ang kanyang abogado, si Attorney Cruz, at ako ay nakaupo sa isang conference room sa korte. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Marco ng personal mula noong araw na iyon. Mukha siyang kahabag-habag, mas payat, mas matanda, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang makipag-eye contact, ngunit tiningnan ko lang ang aking abogado o ang mediator. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan. Inilatag ng mediator ang mga issue, paghahati ng ari-arian, suporta, responsibilidad sa utang. Sa loob ng 3 oras, nakipagnegosasyon kami. Tinutulan ng abogado ni Marco ang lahat. Nanatili akong kalmado, hinahayaan si Attorney Cruz na manguna. Sa huli, nagmungkahi ang mediator ng pahinga. Sumunod si Marco sa akin sa pasilyo. Althea, pakiusap. Maaari ba tayong mag-usap ng tayo lang? Hindi. Nag-uusap tayo sa pamamagitan ng ating mga abogado. Miss nakita tayo. Totoo ang pinagsamahan natin. Sa wakas ay tiningnan ko siya. Tiningnan ko talaga siya. Ang pinagsamahan natin ay isang kasinungalingan, Marco. Tiniyak mo iyon. Ngayon, iwanan mo na ako. Lumakad ako palayo at hindi na lumingon. Ang mediation ay nabigo, na nangangahulugang papunta kami sa isang paglilitis. Binalaan na ako ni Attorney Cruz na maaring mangyari ito. Ayaw tanggapin ni Marco ang mga tuntunin na inalok ko at ayaw kong tanggapin ang kanyang mga mababang alok. Nasa isang pagkapatas kami. Magastos ang mga paglilitis, paalala sa akin ni Attorney Cruz sa kanyang opisina. Sa emosyonal at pinansyal na paraan, sigurado ka bang gusto mong daanan ito? Sigurado ako. Kailangang maintindihan ni Marco na hindi siya maaaring manloko at magsinungaling at pagkatapos ay umalis na lang na may kalahati ng lahat na parang walang nangyari. Sige kung ganoon, maghanda tayo para sa laban. Ang sumunod na 2 buwan ay nakakapagod. Ang team ni Attorney Cruz ay nangalap ng mas maraming ebidensya, kumuha ng mga testimonya mula sa mga saksi, at binuo ang pinakamatibay na posibleng kaso. In-interview nila ang doorman sa sikretong apartment ni Marco, ang mag-aalahas na nagbenta sa kanya ng bracelet para kay Jasmine, maging ang ilan sa mga katrabaho ni Marco na nagtakip sa kanya sa kanyang mga hapon kasama si Jasmine. Si Ben ay nagbigay din ng testimonya. Nagsalita siya tungkol sa epekto ng affair sa kanyang pagsasama, ang pinansyal na pasanin na idinulot ng mga gastos ni Jasmine at kung paano siya walang kamalay-malay na ginamit ni Marco ang mga event sa trabaho bilang takip. Ilang beses sinabi sa akin ni Marco na hindi siya makakapunta sa aming mga poker night dahil kailangan niyang mag-overtime, testimonya ni Ben. Nalaman ko kalaunan na iyon ang mga gabing kasama niya si Jasmine. Ang aking sariling testimonya sa korte ay nakakapagod. Ang abogado ni Marco, si Tomas Briones, ay kasing agresibo ng kanyang reputasyon. Sinubukan niyang ipinta ako bilang isang malamig at walang pusong asawa na tumangging bigyan si Marco ng pangalawang pagkakataon. Totoo ba, Mrs. Santos, na ikinulong mo ang iyong asawa sa banyo at tinawagan ang ibang lalaki bago mo man lang kausapin ang iyong asawa? Tinawagan ko ang isa pang nilokong asawa, oo, at ikinulong ko ang pinto para hindi sila makaalis bago siya dumating. Hindi ba't iyan ay tila mapaghiganti? Hindi. Tila tinitiyak ko na lalabas ang katotohanan. Isinaalang-alang mo ba na baka nag-uusap lang ang iyong asawa at si Mrs. Reyes na walang anumang hindi nararapat na nangyayari? Tiningnan ko siya. Hubad sila sa aking bathtub. Aling bahagi niya ng nag-uusap lang. Bahagyang ngumiti si Attorney Cruz, ngunit walang sinabi. Hindi na kailangan. Ang tanong ay katawa-tawa, at alam iyon ng lahat sa silid. Sinubukan ni Briones ang ibang anggulo. Totoo bang tinanggihan mo ang lahat ng pagtatangka sa marriage counseling?
Hindi kailanman nag-alok si Marco ng marriage counseling. Nag-alok siyang patawarin ko siya. Magkaiba ang dalawang iyon. Ngunit kung nag-alok siya, isa sa alang-alang mo ba ito? Hindi. Bakit hindi? Dahil natapos na ang pagsasama sa sandaling nilabag niya ang aming mga panata, hindi iyon kayang ayusin ng therapy, kaya hindi ka interesado sa pagliligtas ng iyong pagsasama. Hindi ako interesado na manatili sa isang pagsasama sa isang taong lubos na binaliwala ako. Ang deposisyon ay tumagal ng ilang oras. Sa huli, pagod na ako ngunit hindi natitinag. Sinabi ko ang katotohanan ng mahinahon at malinaw. Iyon lang ang kaya kong gawin. Ang deposisyon ni Marco ay isang sakuna para sa kanya. Si Attorney Cruz ay walang awa. Mr. Santos, gaano katagal na kayo nasa isang relasyon ni Jasmine Reyes? Mga 6 na buwan. Talaga? Dahil mayroon kaming mga credit card receipt na umaabot ng 14 na buwan. Hindi mapakali si Marco. Well, magkaibigan kami. Bago ito naging pisikal, mga kaibigang kumakain sa mga romantikong restaurant, mga kaibigang nagpapalitan ng mamahaling regalo. Malapit kami, oo. At kailan naging sexual ang pagkakaibigang iyon? Hindi ko matandaan ng eksakto. Naglabas si Attorney Cruz ng isang dokumento. Ito ang lease para sa isang apartment sa Bonifacio High Street. Ang petsa ay 11 buwan na ang nakalipas. Hindi ka nagrerenta ng apartment para sa isang pagkakaibigan, hindi ba? Nag-object ang abogado ni Marco, ngunit tapos na ang pinsala. Nahuli si Marco sa isang kasinungalingan, on the record. Ang petsa ng paglilitis ay itinakda para sa unang bahagi ng tagsibol 3 buwan mula ngayon. Samantala, nagpatuloy ang buhay. Ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho, kumukuha ng mga karagdagang proyekto para manatiling abala. Ang promosyon sa senior director ay opisyal na at lumipat ako sa isang bagong opisina na tanaw ang skyline ng lungsod. Inilibre ako ni Mrs. Soto ng tanghalian para magdiwang. Humanga ang board sa iyo. Pinag-uusapan ka na nila bilang isang potensyal na vice president sa loob ng ilang taon. Talaga po? Kamangha-mangha iyon. Karapat-dapat ka. Gumagawa ka ng mahusay na trabaho. Kahit sa gitna ng isang mahirap na personal na panahon, nagpapakita iyan ng karakter. Karakter. Palagi kong iniisip na mayroon akong karakter, ngunit sinubok ito ng sitwasyong ito sa mga paraang hindi ko inaasahan. Natuklasan kong mas malakas ako kaysa sa aking inaakala. Mas matatag, mas kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Mas mabilis ang takbo ng diborsyo ni Ben kaysa sa akin. Pumayag si Jasmine sa isang settlement, malamang dahil alam niyang wala siyang laban. Wala siyang trabaho nang magsimula ang affair at walang anumang pinansyal na naiambag sa pagsasama. Binigyan siya ni Ben ng isang maliit na payout at pinanatili ang bahay. Malapit nang matapos, sabi niya sa akin sa isa sa aming mga pagkikita sa kape. 1 buwan pa at wala na siya sa buhay ko magpakailanman. Ano ang pakiramdam mo tungkol doon? Ginhawa, sabi niya. Galit. Hindi ko pa alam. Tanungin mo ako kapag tapos na ang diborsyo ko. Habang papalapit ang petsa ng paglilitis, gumawa si Marco ng isang huling pagtatangka upang maiwasan ang korte. Nagpakita siya sa aking opisina, naghihintay sa lobby hanggang sa matapos ako para sa araw na iyon. Althea, pakiusap, pakinggan mo ako. Sinubukan ko siyang lampasan, ngunit hinarangan niya ang aking daan. Hindi ko ito kayang gawin. Sisirain ako ng paglilitis na ito sa pinansyal. Hindi ko iyon problema. Marco, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Mag-settle na tayo. Papayag ako sa iyong mga tuntunin. Huwag lang nating ituloy ang paglilitis. Huminto ako at tiningnan siya. Mukha siyang tunay na desperado. Papayag ka sa aking mga tuntunin? Lahat ng ito? Oo. Kahit anong gusto mo. Hindi ko lang kayang dumaan sa isang paglilitis. Ang pamilya ko, ang trabaho ko, malalaman ng lahat ang ginawa ko. Dapat nilang malaman ang ginawa mo. Sinira mo ang ating pagsasama. Alam ko, at nagsisisi ako ng higit pa sa kaya kong sabihin. Pero pakiusap, Althea, kaawaan mo ako. Awa.
Gusto niya ng awa pagkatapos niyang hindi magpakita ng awa sa akin. Pagkatapos magsinungaling ng mahigit 1 taon, pagkatapos gastusin ang aming pera sa kanyang kerida, pagkatapos sirain ang bawat pangakong ginawa niya. Pag-iisipan ko, sabi ko sa wakas, pero wala akong maipapangako. Tinawagan ko si Attorney Cruz ng gabing iyon. Gusto ni Marco na mag-settle sa ating mga tuntunin. Gusto mo bang mag-settle? Isang bahagi sa akin ang gustong dalhin siya sa korte, pilitin siyang humarap sa isang hurado, isa publiko ang lahat. Ngunit isang bahagi rin sa akin ang gusto na lang matapos ito. Ang settlement na inalok natin ay patas, Althea. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Ang isang paglilitis ay maaaring magbigay sa iyo ng higit pa, o baka hindi. Hindi madaling mahulaan ang magiging desisyon ng hukom. Ano po ang payo ninyo? Pinapayuhan kitang gawin kung ano ang sa tingin mo ay tama para sa iyo. Kung pagod ka ng lumaban, tanggapin mo ang settlement. Kung kailangan mo ang iyong araw sa korte, dadalhin natin siya sa paglilitis. Sa anumang paraan, panalo ka. Pinag-isipan ko ito ng 3 araw. Nakausap ko si Daria, si Dr. Reyes, si Ben. Lahat ay may kani-kanilang opinyon, ngunit sa huli, ang desisyon ay sa akin. Sa wakas, tinawagan ko si Attorney Cruz. Tanggapin natin ang settlement. Tapusin na natin ito. Ang huling settlement ay nilagdaan makalipas ang 2 linggo. Nakuha ko ang bahay, 60% ng aming ipon. Ang kasunduan ni Marco, nabayaran ang lahat ng legal fees, 7 taon ng suporta at kalahati ng kanyang retirement fund. Bilang kapalit, pumayag akong hindi na maghain ng anumang karagdagang paghahabol at panatilihing pribado ang mga detalye ng affair sa labas ng legal na proseso. Hindi ito isang ganap na tagumpay, ngunit sapat na. Higit sa lahat, tapos na ito. Ang proseso ng annulment ay aabot ng ilang buwan, posibleng higit pa sa 1 taon bago tuluyang maging pinal. Nang gabing iyon, naupo ako sa aking sala. Ang bahay ay sa wakas ay tunay na sa akin. Wala ng Marco, wala ng laban, wala ng mga abogado at deposisyon at galit na tawag sa telepono. Tanging kapayapaan. Dumating si Daria na may dalang champagne para sa kalayaan. Para sa kalayaan, ulit ko. Itinagay ang aking baso sa kanya. Habang umiinom, naramdaman kong may nagbabago sa akin. Sa loob ng ilang buwan, nasa survival mode ako lumalaban, nagdedepensa, nagpoprotekta sa kung ano ang sa akin. Ngayon, maaari na akong magsimulang mag-isip tungkol sa susunod. Hindi lang tungkol sa pag-survive, kundi tungkol sa tunay na pamumuhay. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Daria. Mabubuhay. Tunay na mabubuhay. Tapos na ang paghihintay sa iba na pasayahin ako. Pasasayahin ko ang sarili ko. Iyan ang diwa. Ngumiti ako at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong ito ay ganap na taos-puso. Maraming kinuha sa akin si Marco, ngunit hindi niya kinuha ang lahat. Nasa akin pa rin ang aking bahay, ang aking karera, ang aking mga kaibigan, ang aking hinaharap, at higit pa iyon sa sapat. 6 na buwan matapos matuklasan ang pagtataksil ni Marco, nakatayo ako sa aking bagong ayos na sala at halos hindi ko ito makilala. Wala na ang mga kremang kasangkapan na ipinilit ni Marco, pinalitan ng isang matapang na turkesang sofa at matingkad na pulang mga armchair. Ang mga larawan ng pamilya ay inalis na. At sa kanilang lugar ay nakasabit ang mga art print na ako mismo ang pumili. Iba na ang pakiramdam ng bahay. Pakiramdam ko ay akin na ito. Noong Enero, nag-sign up ako sa gym, bahagyang para punan ang mga gabing walang laman at bahagyang dahil kailangan ko ng isang bagay na pisikal para ilabas ang aking mga emosyon. Ang nagsimula bilang isang paraan upang magpalipas ng oras ay naging isang bagay na tunay kong kinagiliwan. Kumuha ako ng isang personal trainer, si Magda, na itinulak ako ng mas malakas kaysa sa kaya kong itulak ang aking sarili. Mas malakas ka kaysa sa iyong inaakala, sabi niya sa isang partikular na nakakapagod na session. Tama siya. Pagsapit ng Marso, nakabawas ako ng 15 pounds,
nagkaroon ng definisyon sa aking mga kalamnan at mas naging kumpiyansa sa aking katawan kaysa sa mga nakaraang taon. Sa trabaho, patuloy akong umuunlad. Ang proyekto ng Randolph Corporation na pinamunuan ko ay nanalo ng isang industry award at ang aking pangalan ay nasa tropeo. Inominate ako ni Mrs. Soto para sa isang executive leadership program at natanggap ako. Ang aking karera ay namumukadkad sa mga paraang hindi ko inaasahan noong kasal pa ako kay Marco. Isang Huwebes ng huli ng Marso, nasa isang marketing conference ako sa Makati. Nagbigay ako ng isang presentasyon tungkol sa digital strategy na mahusay na tinanggap at nakikipag-network ako sa cocktail reception nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Althea Villanueva? Ay, pasensya na, Santos na pala ngayon. Lumingon ako at nakita si Ignacio Vargas, isang taong nakatrabaho ko maraming taon na ang nakalipas sa dati kong kumpanya. Isa siyang junior account manager noon. Ngayon, batay sa kanyang kumpiyansang tindig at mamahaling suit, umangat na siya. Sa totoo lang, babalik na ako sa Villanueva sa lalong madaling panahon, sabi ko. Magiging pinal na ang diborsyo sa susunod na buwan. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Ito ang tamang desisyon. Nag-usap kami sandali, nagkukumustahan tungkol sa aming mga karera. Lumipat si Ignacio sa isang kalabang kumpanya at ngayon ay isang senior vice president. Siya ay nakakatawa, kaakit-akit at madaling kausap. Nang iminungkahi niyang maghapunan kami para ipagpatuloy ang pag-uusap, nag-alinlangan lang ako sandali bago pumayag. Ang hapunan ay naging kape sa sumunod na linggo. Ang kape ay naging paglalakad sa parke sa sumunod na linggo. Maingat si Ignacio. Hindi siya mapilit. Hindi kailanman nagtanong tungkol sa aking diborsyo, maliban kung ako ang unang nagbanggit nito. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang buhay, kanyang trabaho, kanyang mga huling paglalakbay. Madali at komportable siyang kasama. Ayokong gawing komplikado ang mga bagay, sabi niya isang gabi habang nakaupo kami sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. Alam kong marami kang pinagdadaanan, pero gusto kong sabihin na masaya akong kasama ka. Masaya rin akong kasama ka, pag-amin ko. Pero hindi pa ako handa para sa anumang seryoso. Kailangan ko ng panahon. Makatarungan iyon. Paano kung ipagpatuloy lang natin ito? Ang pagsasama, walang pressure, walang inaasahan. Iyon ay perpekto, at ganoon nga. Sa sumunod na ilang linggo, si Ignacio at ako ay nagkaroon ng isang madaling pagkakaibigan. Pinapatawa niya ako. Isang bagay na hindi ko gaanong ginagawa kamakailan. Iginagalang niya ang aking mga hangganan at dahan-dahan, nagsimula akong magbukas sa kanya tungkol sa diborsyo, kay Marco, sa lahat ng pinagdaanan ko. Mukhang gago siya, sabi ni Ignacio, nang walang paligoy nang ikinuwento ko sa kanya ang buong istorya isang gabi. Asawa ko siya. Isa siyang gago na hindi pinahalagahan ang mayroon siya. Sinumang lalaking lolokohin ka, ay may malubhang problema sa paghuhusga. Masarap pakinggan iyon kahit na hindi pa ako handang lubusang maniwala. Samantala, nakakarinig ako ng mga piraso ng impormasyon tungkol sa buhay ni Marco at Jasmine pagkatapos ng diborsyo mula sa mga kaibigan. Lumipat si Marco sa isang maliit na apartment at tila nahihirapan sa pinansyal pagkatapos ng settlement at mga legal na gastos. Sinubukan nina Jasmine at Marco na magkaroon ng relasyon matapos ma-finalize ang kanilang mga diborsyo, ngunit naghiwalay sila sa loob ng ilang linggo. Tila, ang kasabikan ng affair ay hindi na isalin sa realidad ng isang tunay na relasyon. Naramdaman ko ang isang madilim na kasiyahan nang marinig na sinira nila ang dalawang pagsasama para sa isang bagay na hindi man lang tumagal ng isang buwan sa labas. Tumawag si Ben sa akin isang Sabado ng umaga. Gusto mong mag-lunch? May balita ako. Nagkita kami sa aming karaniwang coffee shop. Mukhang mas maayos si Ben kaysa sa mga nakaraang buwan. Nawala na ang pinahihirapang tingin sa kanyang mga mata. So, anong balita? Tanong ko. Ibebenta ko ang bahay. Masyadong maraming masasamang alaala. Nakahanap ako ng isang apartment na mas malapit sa trabaho ko. Bagong simula.
Napakaganda niyan, Ben. Talaga. Ikaw? Kamusta ka na? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Ignacio, sa trabaho, sa aking buhay, sa pangkalahatan. Nakikinig si Ben na may ngiti. Mukha kang masaya. Tunay na masaya. Hindi lang nagkukunwari. Siguro nga. Minsan, nagugulat ako. Hindi ko akalain na ganito ang mararamdaman ko ng ganito kabilis. Karapat-dapat ka. Pagkatapos ng ginawa sa iyo ni Marco, karapat-dapat kang maging masaya. Nag-usap kami tungkol sa kanyang mga plano para sa bagong bahay, kanyang mga proyekto sa trabaho, kanyang buhay na sumusulong. Masarap makita na bumabangon na siya. Pareho kaming nakaligtas sa pinakamasamang bagay na maiisip namin at pareho kaming lumalabas na mas malakas. Minsan ay nakasalubong ko si Jasmine sa grocery store. Mag-isa siya, mukhang pagod at wasak. Nang makita niya ako, namutla siya. Maaari ko siyang harapin, sabihin ang isang bagay na masakit. Sa halip, tiningnan ko lang siya sandali, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi siya karapat-dapat sa aking lakas. Ang huling hatol ng diborsyo ay dumating sa Koreo, isang Martes ng Abril. Hawak ko ang dokumento, tinitingnan ang opisyal na selyo, ang pirma ng hukom. Totoo na ito, opisyal na akong diborsyada, opisyal na malaya. Agad kong tinawagan si Daria. Pinal na, diborsyada na ako. Ano ang pakiramdam mo? Nag-isip ako. Ginhawa. Parang sa wakas ay maaari ko nang isara ng tuluyan ang kabanatang ito at magsimula ng bago. Dapat nating ipagdiwang iyan, hapunan ngayong gabi. Sa totoo lang, may plano ako kasama si Ignacio, pero bukas pwede. At, Althea, proud ako sa iyo. Hinarap mo ang lahat ng ito ng may dignidad. Pagkababa ko ng telepono, naupo ako kasama ang papeles ng diborsyo sandali. Dapat may kalungkutan. Naisip ko, ito ang opisyal na pagtatapos ng 8 taon ng aking buhay. Ngunit wala akong naramdamang lungkot. Naramdaman ko ang kalayaan. Dinala ako ni Ignacio sa isang magarbong restauran ng gabing iyon sa hapunan. Sinabi niya, narinig kong pinal na ang diborsyo. Kamusta ka? Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko. Akala ko mas magiging emosyonal ako. Pero halos ginhawa ang nararamdaman ko. Magandang senyales iyan. Ibig sabihin, handa ka na talagang sumulong. Tingin ko nga. Tumingin ako sa kanya sa kabilang mesa. Ignacio, kailangan kong maging tapat sa iyo. Gusto kita, masaya akong kasama ka. Ngunit inaalam ko pa rin kung sino ako sa labas ng aking kasal. Ayokong magmadali sa anumang bagay. Naiintindihan ko. At hindi ako aalis. Maaari nating gawin ito ng dahan-dahan kung gaano mo kailangan. Ang kanyang pasensya ay nangangahulugan ng lahat. Si Marco ay laging mapilit, laging nangangailangan ng agarang sagot at desisyon. Iba si Ignacio, binibigyan niya ako ng espasyo para huminga, gumaling, lumago. Habang ang tagsibol ay nagiging tag-araw, ang aking buhay ay patuloy na nagbabago. Nag-aral ako ng pottery at natuklasan na gustong-gusto kong magtrabaho gamit ang aking mga kamay, lumikha ng isang bagay mula sa wala. Pumunta ako sa Singapore para sa isang business conference at pinalawig ang aking pananatili para sa isang weekend, nanonood ng mga palabas at naglilibot sa mga museo ng mag-isa. Natutunan kong mag-enjoy sa sarili kong kumpanya. Ang aking relasyon kay Ignacio ay lumalim ng dahan-dahan, natural. Hindi namin minadali ang anumang bagay. Nag-enjoy lang kami sa pagsasama. Nakilala niya si Daria na agad siyang nagustuhan. Mabuti siya para sa iyo, sabi ni Daria. Pinapangiti ka niya. Tama siya. Pinapangiti ako ni Ignacio, ngunit higit sa lahat, pinapangiti ko ang aking sarili. Nagtatayo ako ng isang buhay na mahal ko, may lalaki man o wala. Isang gabi, nakaupo ako sa aking likod bahay, pinapanood ang mga alitap-tap sa hardin nang tumunog ang aking telepono. Numero ni Marco. Inunblock ko ito ilang buwan na ang nakalipas. Napagtanto na sapat na ang oras na lumipas para hindi na ito maging issue. Pinag-isipan kong huwag sagutin. Pagkatapos, nanaig ang kuryosidad. Hello? Althea? Ako ito.
Alam ko. Anong kailangan mo, Marco? Gusto ko lang malaman kung kamusta ka na. Narinig ko ang tungkol sa iyong promosyon. Congratulations. Salamat. Iyon lang ba? Hindi. Gusto kong humingi ng tawad. Tunay na tawad. Hindi lang yung mga mababaw na sinabi ko noon. Sinira ko ang pinakamagandang bagay sa buhay ko dahil makasarili ako at hangal. Alam kong naka-move on ka na. At dapat lang, pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako, na nahimik ako sandali. Pinapahalagahan ko ang paghingi mo ng tawad, Marco. Totoo, pero hindi nito binabago ang anumang bagay. Alam ko, wala akong hinihiling. Kailangan ko lang sabihin, okay, nasabi mo na. Masaya ka ba? Sana masaya ka. Tunay akong masaya. Mabuti. Karapat-dapat ka. Paalam, Althea. Paalam, Marco. Binaba ko ang telepono at naupo roon sandali. Ang paghingi ng tawad ay tila taos puso, naisip ko. Ngunit hindi na mahalaga. Si Marco ay ang aking nakaraan. Si Ignacio, ang aking karera, ang aking mga kaibigan, ang aking mga libangan, ang aking bahay, na tunay na akin iyon, ang aking kasalukuyan at hinaharap. Dumating si Daria mamaya ng gabing iyon, may dalang ice cream. Naupo kami sa terasa, nag-uusap at nagtatawanan. Alam mo ba kung ano ang napagtanto ko? Sabi ko, hindi ko na iniisip si Marco. Hindi talaga, isa na lang siyang taong dati kong kilala. Napakalaking bagay niyan, Althea. Ibig sabihin, tunay ka nang gumaling. Tingin ko nga, hindi na ako ang parehong tao noong nagsimula ang lahat ng ito. Mas mabuti ako, mas malakas, palagi kang malakas. Kinailangan mo lang itong mapagtanto para sa iyong sarili. Habang natutulog ako ng gabing iyon, naramdaman ko ang tunay na kasiyahan. Ang aking buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay akin. Nakaligtas ako sa pagtataksil, sa diborsyo, at sa isang wasak na puso, at lumabas akong hindi lang buo, kundi namumukadkad. Iyon ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Dumating ang tag-init na may maliwanag na sikat ng araw at mga temperatura na nagpasalamat sa akin para sa aking pool sa likod bahay. Pinalinis ko ito at in-upgrade, nagdagdag ng mga bagong patio furniture sa masayang dilaw at asul. Dumarating si Ignacio tuwing weekend at ginugugol namin ang mga tamad na hapon sa paglangoy at pag-uusap. Masasanay ako rito, sabi niya isang Sabado, nakalutang sa tubig. Ako rin. Ito ang unang tag-init na ginagamit ko talaga ang pool sa loob ng maraming taon. Laging masyadong abala si Marco. Kasalanan niya iyon. 3 buwan na kaming nagkikita at bagamat hindi pa kami opisyal na mag-asawa, nagsisimula na itong maging higit pa sa pagkakaibigan. Naging mapagpasensya si Ignacio. Hindi niya kailanman ipinilit ang higit pa sa kaya kong ibigay, ngunit naramdaman kong gusto ko na rin ng higit pa. Isang gabi, habang nakaupo kami sa terasa, pinapanood ang paglubog ng araw, hinawakan ni Ignacio ang aking kamay. Althea, may kailangan akong sabihin sa iyo. Kinabahan ako. Okay, alam kong dahan-dahan ang takbo natin at iginagalang ko iyon, pero kailangan mong malaman na nahuhulog na ang loob ko sa iyo. At kung hindi ka interesado na maging higit pa rito, kailangan kong malaman para maprotektahan ko ang sarili kong puso. Tiningnan ko ang aming magkahawak na kamay. Pagkatapos ay ang kanyang mukha. Mukha siyang kinakabahan, mahina. Nahuhulog na rin ang loob ko sa iyo. Sinasabi ko lang sa sarili ko na masyado pang maaga, na hindi pa ako handa. Handa ka na ba ngayon? Sa tingin ko. O kaya naman, handa na akong subukan. Ignacio, napakabuti mo sa akin, napakapasensyoso. Ayokong saktan ka. Kung ganoon, huwag. Maging tapat ka lang sa akin at haharapin natin ito ng magkasama. Sumandal ako at hinalikan siya. Iyon ang aming unang halik at naramdaman kong tama ito, natural, parang pag-uwi. So, gagawin na natin ito? Tanong ko, nang maghiwalay kami. Gagawin na natin ito. Ang pakikipagrelasyon kay Ignacio ay ganap na naiiba sa pagsasama namin ni Marco. Nakikinig si Ignacio kapag nagsasalita ako.
Nagtatanong siya tungkol sa aking araw at talagang interesado sa sagot. Sinusuportahan niya ang aking mga ambisyon sa karera sa halip na ituring itong kompetisyon. Ipinaparamdam niya sa akin na pinahahalagahan ako para sa kung sino ako, hindi para sa kung sino ang gusto niyang maging ako. Sa una, pinanatili naming pribado ito. Hindi inanunsyo ang aming relasyon, ngunit kumalat din ang balita. Tuwang-tuwa si Daria. Sa wakas. Akala ko hindi na kayo magiging opisyal. Masyado kayong halata, girl. Nagliliwanag ka kapag kasama mo siya sa loob ng ilang buwan. Masaya akong sa wakas ay inamin mo na rin sa sarili mo. Sa trabaho, napansin ni Mrs. Soto ang pagbabago sa akin. Mukha kang mas masaya kamakailan, mas relax. Masaya nga po ako. Maganda ang buhay ngayon. Ikinagagalak ko. Karapat-dapat kang maging masaya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Mula sa mga kaibigan, narinig kong patuloy na lumalala ang buhay ni Marco. Hindi siya na-promote sa trabaho, tila dahil sa epekto ng kanyang personal na drama sa kanyang profesional na reputasyon. Nakatira pa rin siya sa kanyang maliit na apartment, nahihirapang mag-adjust sa nabawasang kita. Ang lalaking dating nakatira sa isang magandang bahay at nagmamaneho ng isang mamahaling kotse ay ngayon ay hirap na makaraos. Dapat sana ay nasiyahan ako, ngunit halos wala akong naramdaman. Si Marco ay hindi na mahalaga sa aking buhay. Ang kanyang mga problema ay hindi ko na problema. Hindi rin gaanong gumanda ang buhay ni Jasmine. Ayon sa tsismis sa kapitbahayan, lumipat siya sa kanyang kapatid pagkatapos ng diborsyo at nagtrabaho sa isang retail store dahil hindi niya napalago ang sarili niyang karera noong kasal pa sila ni Ben. Sinubukan nilang magkabalikan ni Marco sandali, ngunit hindi rin ito nagtagal. Tila, hindi kayang tapatan ng realidad ang pantasyang binuo nila sa kanilang affair. Kami ni Ben ay nagkikita pa rin paminsan-minsan para sa kape. Nakaayos na siya sa kanyang bagong apartment at may bago ng karelasyon, isang babaeng nagngangalang Rachel na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Iba siya kay Jasmine, sabi niya sa akin. Tapat, mabait, walang mga laro. Masaya ako para sa iyo, Ben. Karapat-dapat ka sa isang mabuting tao. Ikaw din, mukhang magaling iyang si Ignacio. Oo nga. Minsan, nakakatakot na papasukin muli ang isang tao sa buhay mo, pero maganda rin. Naiintindihan ko iyan. Sa tingin ko, iyan ang pinakamahirap na bahagi ng pag-move on, ang matutong magtiwala muli. Tiwala. Iyon ay isang bagay na akala ko ay hindi ko na muling magagawa pagkatapos ni Marco. Ngunit pinatutunayan sa akin ni Ignacio na mali ako. Siya ay pare-pareho, maaasahan, tapat. Ginagawa niya kung ano ang sinasabi niyang gagawin niya. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Maliliit na bagay, marahil, ngunit mahalaga. Isang gabi, nagluluto kami ni Ignacio ng hapunan sa kanyang apartment. Nakatira siya sa isang modernong loft sa Makati, may mga exposed brick wall at matataas na kisame. Habang naghihiwa kami ng gulay ng magkatabi, sinabi niya, iniisip kong pumunta sa Sagada sa susunod na buwan para mag-hiking. Gusto mong sumama? Isang biyahe ng magkasama. Malaking hakbang iyon. Alam ko, pero sa tingin ko, handa na tayo. Magkahiwalay na kwarto, kung gusto mo, walang pressure. Isang pagkakataon lang para makatakas at magkasama. Pinag-isipan ko ito. Ang pag-alis ay nangangahulugang isapubliko ang aming relasyon, gawin itong totoo sa paraang hindi nagagawa ng mga weekend date. Nangangahulugan itong magtiwala sa kanya ng sapat para malayo sa aking safety net ng mga kaibigan at pamilyar na lugar. Sige, gawin natin iyan. Nagningning ang kanyang mukha. Talaga? Talaga. Sa tingin ko, maganda iyan. Ang biyahe sa Sagada noong Agosto ay lahat ng kailangan ko. Nag-hike kami sa mga trail sa bundok. Pinanood namin ang pagsikat ng araw mula sa balkonahe ng aming hotel. Nag-usap kami ng maraming oras tungkol sa lahat at wala. Si Ignacio ay maalaga ngunit hindi mapanghimasok. Binibigyan ako ng espasyo kapag kailangan ko ito, ngunit laging malapit kapag gusto ko ng kasama. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng apoy sa aming lodge, sinabi ni Ignacio, "Mahal kita, Althea."
Marahil, hindi ko pa dapat ito sabihin, pero totoo. Kumabog ang puso ko. Alam kong darating ito. Naramdaman kong lumalago ito sa pagitan namin. Ngunit ang marinig ang mga salitang iyon ay nakakagulat pa rin. Mahal din kita, sabi ko, at napagtanto kong totoo. Mahal ko siya, hindi ang desperadong, kumakapit na pag-ibig na naramdaman ko para kay Marco sa huli, sinusubukang iligtas ang isang bagay na patay na. Ito ay iba, mas kalmado, mas malalim, mas totoo. Hindi namin minadali ang mga bagay nang bumalik kami mula sa sagada. Naintindihan ni Ignacio na kailangan ko ng panahon, na nagpapagaling pa rin ako mula sa ginawa ni Marco. Ngunit ang aming relasyon ay patuloy na lumalim. Nakilala niya ang aking ina, na nagustuhan siya pagkatapos ng paunang pag-aalinlangan. Mukha siyang mabait, sabi niya. Importante iyon. Nakilala ko ang kanyang pamilya sa isang Sunday lunch. Ang kanyang mga magulang ay mainit at magiliw. Ang kanyang kapatid na babae ay nakakatawa at tapat. Tinanggap nila ako ng walang paghusga, hindi kailanman binanggit ang aking diborsyo maliban kung ako ang unang nagbanggit nito. Pagsapit ng taglagas, halos gabi-gabi na kaming magkasama ni Ignacio, bagaman mayroon pa rin kaming magkahiwalay na tirahan. Naramdaman kong tama ito, hindi nagmamadali, ngunit hindi rin nagpipigil. Hinahayaan lang ang relasyon na lumago ng natural. Isang gabi ng Oktubre, nakasalubong ko si Marco sa isang restaurant. Nakaupo siyang mag-isa sa bar, may hawak na inumin. Nang makita niya ako kasama si Ignacio, lumungkot ang kanyang mukha. Binigyan ko siya ng isang magalang na tango at nagpatuloy. Sa kanyang kredito, hindi nagtanong si Ignacio hanggang sa makaupo kami. Ex-husband mo iyon, di ba? Oo. Paano mo nalaman? Sa paraan ng pagtingin niya sa iyo. Parang may nawalang mahalaga sa kanya. Nawala nga. Pero kasalanan niya iyon. Nababahala ka bang makita siya? Hindi na. Isa na lang siyang taong dati kong kilala. Hinawakan ni Ignacio ang aking kamay sa mesa. Masaya ako. Karapat-dapat kang makamove on ng tuluyan. Habang tinitingnan ko si Ignacio, napagtanto kong nakamove on na nga ako. Si Marco ay nasa aking nakaraan na talaga. Anumang sakit ang idinulot niya sa akin, anumang mga peklat ang iniwan niya, hindi na nila ako kontrolado. Masaya ako. In love ako. Nagtatayo ako ng isang bagay na bago at maganda, at hindi iyon kayang sirain ni Marco. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama sa tabi ni Ignacio sa aking bahay, naramdaman ko ang isang ganap na kapayapaan. Ang bahay na ito, na dating pinangyarihan ng aking pinakamalaking pagtataksil, ay ngayon ay lugar ng aking pinakamalaking paggaling. Binawi ko ito. Binawi ko ang aking sarili. Binawi ko ang aking buhay. Salamat, sabi ko ng mahina kay Ignacio. Para saan? Sa pagiging mapagpasensya, sa paghihintay hanggang sa handa na ako, sa pagiging lahat ng hindi naging si Marco. Inilapit niya ako. Hindi mo kailangang pasalamatan ako para doon. Madaling mahalin ka, Althea. Ang pinakamadaling bagay na ginawa ko, nakatulog ako sa kanyang mga bisig, ganap na kontento. Ang babaeng nagkulong kay Marco sa banyong iyon, maraming buwan na ang nakalipas, wasak at galit, ay hindi makikilala ang babaeng naging ako. Mas malakas, mas matalino, mas masaya, at sa wakas, ganap na malaya. Ang anibersaryo ng pagtuklas sa affair ni Marco ay lumipas nang walang anumang selebrasyon. Minarkahan ko ito ng pribado, pinag-iisipan kung gaano nakalayo ang aking narating. 1 taon na ang nakalipas, wasak ako, halos hindi makayanan. Ngayon, namumukadkad ako sa mga paraang hindi ko inaasahan. Ang relasyon namin ni Ignacio ay lalong tumibay. Nagpasya kaming opisyal na magsama, pinili ang kanyang loft dahil ang aking bahay ay nagtataglay ng napakaraming alaala. Inilista ko ang bahay para ibenta at nabenta ito sa loob ng 2 linggo sa halagang mas mataas kaysa sa hinihingi. Isang bahagi sa akin ang nalungkot sa pag-alis dito, ngunit halos ginhawa ang naramdaman ko. Oras na para sa isang ganap na bagong simula. Sa trabaho, ang mga bagay ay kamangha-mangha. Inanunsyo ni Mrs. Soto ang kanyang pagre-retiro at kinokonsidera ako ng board bilang kanyang posibleng kapalit. Sa edad na 30, isa ako sa pinakabatang direktor sa kasaysayan ng kumpanya.
Ang posibilidad ay parehong nakakatakot at nakakapanabik. Nag-propose si Ben kay Rachel. Tumawag siya para personal na sabihin sa akin. Gusto kong marinig mo muna ito mula sa akin. Alam kong maaaring tila mabilis, pero kapag alam mo, masaya ako para sa iyo, Ben. Totoo, swerte si Rachel. Ako ang swerte. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Jasmine, hindi ko akalain na magtitiwala pa ako muli. Ngunit binago iyon ni Rachel. Ganoon din ang ginawa ni Ignacio para sa akin. Pareho tayong nagkaroon ng masayang wakas. Mabuti. Habang nag-iempake ako ng bahay, naghahanda sa paglipat, nakita ko ang mga lumang larawan namin ni Marco. Ang araw ng aming kasal, mukha kaming napakasaya at walang muwang. Ang mga bakasyon na ginugol namin na nakangiti sa kamera, walang anumang pahiwatig ng paparating na sakuna. Halos itapon ko na sila, ngunit pagkatapos ay nagpasya akong ilagay sila sa isang kahon. Hindi dahil gusto kong balikan ang nakaraan, kundi dahil bahagi sila ng aking kwento. Ang pagtanggi sa kanilang pag-iral ay walang mababago. Isang araw bago ang paglipat, dumating si Marco sa bahay. Nasa garahe ako, nag-aayos ng mga kahon, nang marinig ko ang isang kotse na huminto. Mula sa bintana, nakita ko siyang bumaba. Pinag-isipan kong huwag buksan ang pinto, ngunit nanaig ang kuryosidad. Ano kaya ang kailangan niya ngayon? Binuksan ko ang pinto bago pa man siya makakatok. Marco, anong ginagawa mo rito? Mukha siyang mas masama kaysa noong huli ko siyang nakita. Mas payat, mas matanda, pagod. Narinig kong ibinenta mo ang bahay. Gusto ko sanang makita ito sa huling pagkakataon. Hindi magandang ideya iyan. Pakiusap, Althea. 5 minuto lang. Pagkatapos, hindi na kita guguluhin magpakailanman. Laban sa aking mas mabuting paghuhusga, pinapasok ko siya. Tumayo kami sa walang laman na sala. Ang aming mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa kahoy. Napakarami kong alaala sa bahay na ito, sabi niya nang mahina. Naging masaya tayo rito noon. Oo. O kaya, hindi ko lang alam kung ano ang ginagawa mo. Sumimangot siya. Naging masaya tayo. Kahit ako, naging masaya. Hindi ko inaasahang maniniwala ka riyan. Hindi nga. Tumingin ako sa kanya. Marco, anong gusto mo? Bakit ka talaga narito? Humarap siya sa akin. Narinig kong may kasama ka ng iba. Ignacio Vargas. Sinuri ko siya. Wala kang karapatang suriin ang sinuman sa buhay ko. Alam ko. Pasensya na. Kailangan ko lang malaman kung masaya ka. Masaya ako. Sobrang saya. Si Ignacio ang lahat ng bagay na hindi ka naging. Alam ko. Nakikita ko sa iyo. Iba ang hitsura mo. Mas mabuti. Huminto siya. Pumunta ako rito para magtanong kung mayroon pang pagkakataon, anumang posibilidad na maaari nating subukan muli. Magsimula muli. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Seryoso ka? Pagkatapos ng lahat, sa tingin mo ay may pagkakataon pa? Nagbago na ako, Althea. Nagte-therapy ako. Naiintindihan ko na kung ano ang ginawa kong mali, maaari na akong maging iba ngayon. Hindi, Marco. Hindi mo kaya. At kahit na kaya mo, hindi na kita gusto. Hindi na talaga. Naka-move on na ako. May mahal na akong iba. Kailangan mong tanggapin iyan at mag-move on ka na rin. Hindi ko kaya. Ikaw ang lahat sa akin. Hindi. Kung ako ang lahat sa iyo, hindi mo ako lolokohin, hindi ka magsisinungaling, hindi mo sisirain ang mayroon tayo. Ikaw ang gumawa niyan, hindi ako. Huminto ang kotse ni Ignacio sa driveway. Sinabi niyang dadaan siya para tulungan akong tapusin ang pag-iempake. Nang makita niya ang kotse ni Marco, tumigas ang kanyang ekspresyon. Bumaba siya at lumapit. Ayos lang ba? Tanong ni Ignacio. Bahagyang tumayo sa harap ko. Ayos lang, sabi ko. Papaalis na si Marco. Tumingin si Marco sa pagitan namin at nakita ko ang sandali kung kailan niya sa wakas tinanggap ang katotohanan, bumagsak ang kanyang mga balikat. Pasensya na sa lahat, Althea. Sana alam mo iyan. Alam ko. Pero hindi nito binabago ang anumang bagay. Paalam, Marco. Naglakad siya papunta sa kanyang kotse nang walang imik.
Pinanood ko siyang umalis at ginhawa lang ang naramdaman ko. Ipinulupot ni Ignacio ang kanyang braso sa akin. Ayos ka lang? Ayos na ayos lang ako. Gusto niya ng pangalawang pagkakataon. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya ang totoo, na mahal kita at ganap na akong nakamove on. Kailangan niyang marinig iyon. Hinalikan ako ni Ignacio sa tuktok ng ulo. Mabuti, dahil hindi kita hahayaang umalis. Tinapos namin ang pag-eempake ng bahay ng magkasama. Kinabukasan, dumating ang mga movers at dinala ang lahat sa loft ni Ignacio. Habang inaayos ko ang aking mga gamit sa tabi ng kanya, pinaghahalo ang aming mga buhay, naramdaman ko ang isang pakiramdam ng pagiging tama na hindi ko naramdaman kay Marco. Nang gabing iyon, ipinagdiwang namin ang aming bagong pagsasama sa takeout at champagne sa balkonahe. Para sa mga bagong simula, sabi ni Ignacio, itinaas ang kanyang baso. Para sa mga bagong simula, ulit ko. Habang tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na nakayakap sa akin si Ignacio, inisip ko kung gaano nakaiba ang aking buhay ngayon kumpara sa isang taon na ang nakalipas. Nawalan ako ng asawa, ngunit natagpuan ko ang aking sarili. Nawalan ako ng asawa, ngunit natagpuan ko ang tunay na pag-ibig. Nasira ako, ngunit muli akong nabuo na mas malakas. Dumaan si Daria kinabukasan para tingnan ang lugar. Naglakad-lakad siya sa loft. Sinasang-ayunan ang paraan ng aming pag-aayos. Mukha kang tunay na masaya, sabi niya. Mas masaya ako kaysa sa mga nakaraang taon. Marahil mas masaya kaysa dati. Karapat-dapat ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa sa iyo ni Marco, karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Habang paalis siya, may napagtanto ako. Tumigil na akong isipin ang aking sarili bilang dating asawa ni Marco. Ang kanyang pagtataksil ay hindi na nagtatakda sa akin. Ako na lang si Althea Villanueva, ang direktor ng marketing sa Sikat Solutions, ang kasintahan ni Ignacio Vargas, ang kaibigan ni Daria at Ben at marami pang iba. Isang buong tao sa aking sarili. Nang gabing iyon, nagluluto kami ni Ignacio ng hapunan nang sabihin niya, iniisip ko ang tungkol sa hinaharap, ang ating hinaharap. Ano ang tungkol dito? Alam kong ilang buwan pa lang tayong opisyal na magkasama, pero 35 na ako. Ikaw ay 33. Hindi na tayo mga bata. At alam ko na kung ano ang gusto ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang gusto mo? Ikaw. Isang buhay kasama ka. Kasal, sa huli. Mga anak, marahil, kung gusto mo. Hindi ako nagpo-propose ngayon. Mabilis niyang idinagdag. Masyado pang maaga. Ngunit gusto kong malaman mo kung saan ito patungo. Kung iyon din ang nakikita mo, inisip ko ang pag-propose sa akin ni Marco. Maraming taon na ang nakalipas. Romantiko iyon, pampubliko, kasama ang lahat ng aming mga kaibigan na nanonood. Ngunit sa pagbabalik tanaw, nagtataka ako kung talagang pinili ko ba iyon o nadala lang ako sa sandali. Iba ang pakiramdam nito. Hindi nagmamadali si Ignacio. Hindi gumagawa ng malalaking kilos. Tapat lang siya tungkol sa kanyang mga intensyon. Binibigyan ako ng espasyo para magpasya kung ang mga iyon ay tugma sa akin. Nakikita ko ring doon ito patungo. Sabi ko, hindi ngayon, ngunit sa huli. Kapag pareho na tayong handa. Niyakap niya ako. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Habang kumakain kami ng hapunan, nag-uusap tungkol sa isang potensyal na hinaharap, mga posibleng plano, mga pangarap na pareho naming taglay, naramdaman ko ang isang ganap na kapayapaan. Ganito dapat ang pag-ibig. Ligtas, mainit, tapat, hindi ang desperado at balisang pakiramdam na mayroon ako kay Marco. Sa huli, laging nagtataka kung nagsasabi siya ng totoo, laging nagdududa sa aking sarili. Ang huling hatol ng diborsyo ay dumating maraming buwan na ang nakalipas, ngunit ito ang naramdaman kong tunay na pagtatapos. Ang sandali kung kailan ko talaga isinara ang pinto sa kabanatang iyon ng aking buhay at ganap na nakatuon sa susunod. Wala na si Marco, wala na ang sakit, tanging posibilidad na lang ang natira. 2 taon matapos matuklasan ang pagtataksil ni Marco, nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking silid tulugan, pinapakinis ang aking pulang damit.
Hindi isang damit pangkasal, kundi isang magandang cocktail dress para sa isang mahalagang gabi. Ngayong gabi ay ang company gala. At bilang direktor ng marketing, magbibigay ako ng talumpati tungkol sa aming mga nagawa sa nakaraang taon. Lumapit si Ignacio sa likuran ko, isinusuot ang kanyang relo. Ang ganda mo, salamat. Hindi ka rin naman nagpapahuli. Suot niya ang isang makisig na navy suit na lalong nagpalitaw sa kanyang mga mata. Mahigit 1 taon na kaming magkasama at lalo lang tumibay ang aming relasyon. May mga usap-usapan tungkol sa engagement, ngunit hindi kami nagmamadali. Pareho naming alam na darating kami doon kapag tama na ang panahon. Nag-vibrate ang aking telepono dahil sa isang text mula kay Daria. Good luck mamayang gabi, galingan mo sa speech na yan. Ngumiti ako, na-promote din si Daria. Naging ganap na siyang abogado sa kanyang law firm. Pareho kaming umangat sa aming mga karera na nagpapatunay na ang personal na trahedya ay hindi kailangang hadlangan ang propesyonal na tagumpay. Ang gala ay ginanap sa pinakaprestihiyosong hotel sa lungsod. Habang papasok kami ni Ignacio sa ballroom, na pinalamutian ng mga puting bulaklak at kumikinang na ilaw, naramdaman ko ang isang pagmamalaki. Tumulong akong planuhin ang event na ito. Ang aking team ay nagtrabaho ng walang kapaguran para gawin itong perpekto. Si Mrs. Soto, na retirado na ngunit dumadalo pa rin sa mga company event, ay agad akong nakita. Althea, anak, nagliliwanag ka. Dahil po sa inyo. Tinuruan ninyo ako ng lahat ng alam ko. Tinuruan kita ng mga kasanayan. Dinala mo ang puso at determinasyon. Iyan ay galing sa iyo. Habang nag-uusap kami, nakasalubong ko ang mga katrabaho, kliyente, mga contact sa industriya. Lahat ay binabati ako sa tagumpay ng departamento. Ang kampanya para sa Randolph Corporation ay nanalo ng 3 industry awards. Ang aming digital strategy ay naging isang case study na itinuturo sa mga klase sa marketing. Sa ilalim ng aking pamumuno, umunlad ang departamento. Nang oras na para sa mga talumpati, lumakad ako sa entablado ng may kumpiyansa. 2 taon na ang nakalipas, ako ay isang babaeng halos hindi makabangon sa kama sa ilang umaga. Ngayon, nagsasalita ako sa harap ng 200 tao nang walang anumang bakas ng kaba. Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang direktor ng marketing, ikinagagalak kong ibahagi kung ano ang aming nakamit sa taong ito at kung saan kami patungo. Nagsalita ako sa loob ng 10 minuto tungkol sa aming mga tagumpay, mga hamon, mga layunin. Ang mga manonood ay nakikinig, tumatango. Ang ilan ay nagsusulat. Nang matapos ako, ang palakpakan ay taos puso at masigla. Hinihintay ako ni Ignacio nang bumaba ako sa entablado. Napakagaling mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Mayroon tayong magaling na team. Nagpatuloy ang gabi at naramdaman kong tunay na masaya ako. Hindi ang mainit at desperadong kagalakan na minsan kong naramdaman kay Marco. Sinusubukang kumbinsihin ang aking sarili na maayos ang lahat. Isang tunay, malalim at kontentong kaligayahan. Kalaunan, pumunta ako sa banyo. Paglabas ko, halos mabangga ko ang isang tao. Tumingin ako para humingi ng tawad at nakita ko si Jasmine. Halatang pumayat siya, hindi sa isang malusog na paraan. Ang kanyang damit ay maganda ngunit hindi mamahalin. Ang kanyang make-up ay maingat na inilagay ngunit hindi maitago ang pagod sa kanyang mga mata. Althea, sabi niya nang mahina. Jasmine, nanatili akong neutral. Narinig kong maganda ang takbo ng buhay mo. Direktor ka na ngayon. Congratulations. Salamat. Nagkaroon ng isang awkward na katahimikan. Pagkatapos, sinabi ni Jasmine, alam kong ayaw mong marinig ito, pero kailangan kong sabihin, pasensya na sa lahat. Sa ginawa ko sa iyo, kay Ben, sa inyong mga pagsasama. Mali iyon, at pinagsisisihan ko ito, araw-araw mula noon. Pinagmasdan ko siya sandali. Ang paghingi ng tawad ay tila taos-puso, ngunit hindi nito binago ang anumang bagay. Pinapahalagahan ko ang paghingi mo ng tawad, sabi ko sa wakas, pero hindi na mahalaga. Ang ginawa mo
ay nagtulak sa akin na muling buuin ang aking buhay at mas maayos na ako ngayon kaysa noong kasama ko si Marco. Kaya sa isang kakaibang paraan, dapat siguro akong magpasalamat sa iyo. Mukhang nasaktan si Jasmine. Narinig kong may bago ka na masaya ka. Sobra akong masaya. Mabuti, karapat-dapat ka. Alam kong marahil hindi ka naniniwala, pero totoo ang sinasabi ko. Tumango ako. Sana mahanap mo rin ang kaligayahan, Jasmine. Tunay na kaligayahan, hindi yung binuo sa pagkasira ng iba. Kumislap ang kanyang mga mata, pinipigilan ang mga luha. Salamat sa pagsabi niyan. Hindi ko deserve ang iyong kabaitan. Marahil hindi, pero hindi ko ito sinasabi para sa iyo. Sinasabi ko ito dahil ang paghawak sa galit at kapaitan ay ako lang ang sasaktan. Ganap na akong naka-move on. Dapat mo ring gawin iyon. Nilampasan ko siya at bumalik sa ballroom. Tumingin si Ignacio nang lumapit ako, may pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos ka lang? Matagal kang nawala. Nakasalubong ko si Jasmine, ang kerida ng ex-husband ko. Nandito pala siya. Nagtatrabaho para sa isa sa aming mga kliyente. Tila, ayos lang. Humingi siya ng tawad. Tinanggap ko. At ang kabanatang iyon ay tunay ng sarado. Hinila ako ni Ignacio sa dance floor. Habang sumasayaw kami, sinabi niya, "Hinarap mo iyan ng may dignidad. Proud ako sa iyo." Hinarap ko iyan ng may kawalang interes. Hindi na siya sapat na mahalaga para kamuhian ko. Ang natitirang bahagi ng gabi ay perpekto. Pagsasayaw kasama si Ignacio, pagtawa kasama ang mga katrabaho, pagdiriwang ng aming mga tagumpay. Ito na ang aking buhay ngayon. Puno, mayaman, makabuluhan. Habang pauwi kami, sinabi ni Ignacio, "May iniisip ako." "Ano iyon?" "Tungkol sa atin. Sa ating hinaharap." Sumulyap siya sa akin. "Handa na akong gawin itong permanente, Althea. Kapag handa ka na." Kumabog ang puso ko. "Nagtatanong ka ba ng iniisip kong tinatanong mo?" "Hindi opisyal, hindi pa, ngunit malapit na. Gusto kong malaman mo na darating na iyon para mapag-isipan mo kung handa ka na." "Handa na ako," sabi ko ng mahina. "Matagal na akong handa. Nagtitiwala ako sa iyo, Ignacio, ng buo. Nagtitiwala ako sa atin." Pinisil niya ang aking kamay. "Kung ganoon, asahan mo ang isang tamang pag-propose sa lalong madaling panahon. Isang bagay na karapat-dapat sa iyo." Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, inisip ko kung gaano nakalayo ang aking narating. 2 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa isang pasilyo, pinakikinggan ang pagtataksil ng aking asawa. Ngayon, nakahiga ako sa tabi ng isang lalaking nagpapahalaga sa akin, nagpaplano ng isang kinabukasan na binuo sa katapatan at tunay na pag-ibig. Noong Abril, eksaktong 2 taon matapos ma-finalize ang aking diborsyo, dinala ako ni Ignacio sa isang botanical garden. Naglakad-lakad kami sa gitna ng mga bulaklak ng tagsibol, nag-uusap at nagtatawanan. Dinala niya ako sa isang tahimik na gazebo na napapaligiran ng mga namumulaklak na cherry blossom. "Althea," sabi niya, hawak ang aking 2 kamay. "Ang nakalipas na 2 taon ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Ikaw ay malakas, maawain, matalino, at maganda. Ginagawa mong gusto kong maging mas mabuting tao araw-araw." Lumuhod siya sa isang tuhod, naglabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Alam kong kasal ka na dati. Alam kong hindi maganda ang naging wakas noon. Pero hindi ako si Marco. Hindi ako kailanman magiging si Marco. Gugugulin ko ang bawat araw ng ating pagsasama sa pagpapakita sa iyo kung ano ang tunay na pag-ibig. Papakasalan mo ba ako?" Tiningnan ko ang singsing. Simple at elegante, perpekto para sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ko si Ignacio, ang lalaking ito na naging napakapasensyoso, napakaunawain, napakabuti. "Oo," sabi ko. Hinila siya patayo para halikan. "Oo, papakasalan kita." Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at tumayo kami roon sandali, magkayakap lang. "Ipinapangako ko sa iyo," sabi ni Ignacio, "hindi mo ito pagsisisihan. Alam ko, nagtitiwala ako sa iyo ng buo."
Habang naglalakad pabalik sa hardin, hawak ang kanyang kamay, naramdaman ko ang isang malaking pasasalamat hindi para sa pagtataksil mismo, kundi para sa kung anong klaseng tao ang naging ako dahil dito. Mas malakas, mas matalino, mas tiyak sa aking sariling halaga. Sinubukan akong sirain ni Marco, ngunit nabigo siya. Sa halip, pinalaya niya ako upang maging ang taong dapat ako. Isang taong alam ang kanyang halaga. Isang taong hindi papayag sa anumang mas mababa sa nararapat sa kanya. Isang taong kayang bumuo ng isang buhay na nakabatay sa tunay na pag-ibig at respeto sa isa't isa. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Daria para ibalita ang magandang balita. Engaged na ako, sabi ko, hindi maitago ang tuwa sa aking boses. Sa wakas, ilang buwan ko nang hinihintay na mag-propose si Ignacio. Masyado kayong halata, girl. Nagtitinginan kayo na parang mga teenager na in love mula pa noong una. Masaya akong sa wakas ay ginawa na niyang opisyal. Ang aming kasal ay itinakda para sa Oktubre, sa pinakamagandang panahon ng taon. Nagpasya kami para sa isang maliit na seremonya, kasama lamang ang malalapit na kaibigan at pamilya. Walang bongga o magarbo. Tapat at makabuluhan lamang. Si Daria, ang aking maid of honor. Si Ben, nakakagulat, ay tinanggap ang aming imbitasyon at dumating kasama si Rachel at ang kanilang maliit na anak na babae. Umiyak sa tuwa ang aking ina. Lubos akong tinanggap ng pamilya ni Ignacio. Habang nakatayo sa altar suot ang isang simpleng damit na burgundy, nakatingin sa mga mata ni Ignacio habang binibigkas namin ang aming mga panata, naramdaman ko ang isang ganap na katiyakan. Tama ito. Totoo ito. Ito ang dapat na pag-ibig. Nagpalitan kami ng simpleng gintong singsing at nang ideklara kami ng tagapagkasal na mag-asawa, ang halik ay perpekto matamis, taos-puso, puno ng pangako. Sa reception, nag-toast si Daria para kina Althea at Ignacio. Naway ang inyong pagsasama ay maging lahat ng nararapat para sa inyong dalawa. Kalaunan, habang sumasayaw kasama si Ignacio, inisip ko ang paglalakbay na nagdala sa akin dito. Ang sakit, ang pagtataksil, ang muling pagbangon. Lahat ng iyon ay kinakailangan para dalhin ako sa sandaling ito, sa lalaking ito, sa buhay na ito. Anong iniisip mo? Tanong ni Ignacio. Kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat. Kahit sa mga mahihirap na bahagi, ang mga mahihirap na bahagi ang humubog sa iyo, sabi niya. Oo nga, at gusto ko kung sino ako ngayon. Mahal ko kung sino ka ngayon, at mahal ko na makakasama kita sa habang buhay. Habang paalis kami ni Ignacio para sa aming honeymoon, papalayo sa reception na may bagong kasal na nakasulat sa bintana ng kotse, lumingon ako sa huling pagkakataon sa selebrasyon, sa mga kaibigang sumuporta sa akin, sa buhay na binuo ko mula sa abo ng aking unang pagsasama. Pagkatapos, humarap ako sa hinaharap, sa lahat ng darating, wala nang paglingon, wala nang pag-iisip sa ginawa ni Marco. Tapos na ang kwentong iyon. Ito ay isang bagong kwento. Isang kwento kung saan ako ang bida, hindi ang biktima. Isang kwento kung saan ang pag-ibig ay totoo at pangmatagalan. Isang kwento kung saan alam ko ang aking halaga at hindi ako tumatanggap ng anumang mas mababa sa nararapat sa akin. Habang nagmamaneho kami patungo sa papalubog na araw, hawak ang kamay ni Ignacio, naramdaman ko ang isang ganap at tunay na kaligayahan. Ang paghihiganti na hinanap ko ay hindi ang pagdurusa ni Marco. Ito ay ang pagbuo ng isang buhay na napakaganda, napakakasiya siya, napakatunay na masaya, na ang ginawa niya ay naging walang kabuluhan. Nanalo ako, hindi dahil natalo si Marco, kundi dahil natamo ko ang lahat ng tunay na mahalaga. Pag-ibig, respeto, tiwala, kaligayahan, at higit sa lahat, ang aking sarili. Ito ang tunay na masayang wakas. Hindi paghihiganti, kundi katubusan. Hindi kapaitan, kundi isang mas mabuting buhay. Hindi pagiging wasak, kundi muling pagbuo sa isang bagay na mas matatag at mas maganda kaysa dati. At habang sinisimulan namin ang aming honeymoon, ang aming buhay na magkasama, ang aming kinabukasan,
alam ko nang may buong katiyakan na ito ay simula pa lamang ng isang bagay na kahanga-hanga. Ang pinakamaganda ay paparating pa lamang.